Mukhang may umalis. Sa oras na ito, isang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop, nanantay sa pasukan ng banal na templo na nagbabantay. Naramdaman ang paggalaw ni Dustin habang naglalakad siya palabas ng gate. Walang pagkaantala. Ang tunay na banal na Diyos ay lumukso sa hangin. Naghanap siya sa isang tiyak na direksyon at tahimik na naglakad doon. Sa sandaling ito, gayunpaman, nakalayo na si Dustin mula sa Ice Goddess Temple at nakarating sa isang lugar na natatakpan ng nyebe at yelo. Si Dustin ay tumutok ng malalim at nagpasyang ay teleport si Isis palabas. Pinalaya si Isis at maaaring gumalaw ng walang pakialam sa gusto niya sa larangan ng yelo. Siya ay nasa sabik na itakda sa bukas. Bukod dito, ang kapaligiran ng larangan ng yelo ay mabuti para sa kanyang paglilinang ng martial arts. Dustin. Kontrolado ng mga tao ng Beast City ang Ice Palace. Nasa lahat sila. Mahigpit na binabantayan ang buong lugar. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Napatingin si Isis kay Dustin habang nag-aalalang tanong. Okay lang. Pwede naman tayong magpalat ng anyo. Kahit na ang Ice Palace ay nasa ilalim ng kontrol ng mga bastards ng Beast City. Ang mga nilalang mula sa ibang mga lugar ay pinapayagan pa ring malayang pumasok at umalis. Magbabalat tayo bilang mga nilalang na papasok mula sa ibang mundo. Hanggat mababa ang profile namin. Hindi nila kami makikilala. Tsaka kahit makita nila tayo, makakaalis agad tayo ng walang problema. May tiwala ako dyan. Kaya, huwag kang mag-alala tungkol dito. Tiniyak ni Dustin kay Isis sa isang nakakaaliw na tono. Bueno, umalis na muna tayo sa ice field na ito. Mungkahi ni Dustin habang sinenyasan si Isis na sundan siya. Tumango si Isis bilang pagsang-ayon. Tumalikod na sila at naghanda ng umalis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Ang mabangis na hangin ay nagsimulang umihip ng marahas mula sa malayo. At ang yelo at nyebe, nakahawig ng mga alon ng tubig dagat, ay gamulong patungo sa kanila tulad ng isang avalanche mula sa isang mataas na bundok. Ice storm. Ang yelong multo. Nagkatinginan sina Dustin at Isis dahil sa gulat. Well, iyan ay hindi ka pani-paniwala. Sabi ni Dustin na bigla siyang ngumiti. Boom! 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 Ang mas matinding bagyo ng yelo at nyebe ay sumabog din mula sa iba pang direksyon habang ang malamig na hangin at granizo ay dumampi sa kanilang balat. Mayroong hindi bababa sa daan-daang mga buhay na nabuo mula sa yelo at nyebe ng sabay-sabay. Ang mga buhawi ng yelo at nyebe ay umiikot ng malakas at baliw. Sumisipol at tumatakbong parang mga ligaw na halimaw. Bigla nilang sinakop ang puwang sa pagitan ng langit at lupa at tumakbo papunta kina Dustin at Isis ng may napakalaking momentum. Parang isang malaking grupo ng mga naglalakihang dragon ang sumugod sa dalawang munting langgam. Dustin, mukhang daan-daang multo ng yelo. Bilasan mo. Takbo na tayo. Namutla ang mukha ni Isis nang kumbansihin niya si Dustin na tumakas. Alam niyang may lakas si Dustin na pumatay ng multo ng yelo. Gayunpaman, masyadong mapanganib na harapin ang daan-daang multo ng yelo ng sabay-sabay. Hindi niya akalain na makakaharap ni Dustin ang napakaraming ice ghost ng sabay-sabay at maliit lang ang tsansa na manalo. Dustin, wala nang oras para mag-alinlangan ngayon. Kara, alis na tayo. Mga ad ng pop future. Isis urged na may higit na takot sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Isis, yung mga multong yelo na mismo ang lumalapit sa atin. Mga kayamanan sila. Sayang kung aalis na lang tayo at pabayaan sila. Kalmadong sabi ni Dustin na may nakangiting mukha. Mga kayamanan. Natarante si Isis sa mga kakaibang salita ni Dustin. Oo, daan-daang multo ng yelo ang nandito. Sa katunayan, puno sila ng enerhiya na kailangan ng mga magsasaka. Hindi tayo makakaalis nang hindi ginagamit ang kanilang enerhiya. Naiintindihan mo na ba? Pasensya na paliwanag ni Dustin kay Isis. Ngunit, tila nagdadalawang isip pa si Isis habang hinahabol ang hininga. Okay lang. Don't worry. Kaya ko naman. Kumpiyansa na inaliw ni Dustin si Isis. Boom!
Boom! Boom! Sa isang kisap mata, nakarating na ang daan-daang puting buhawi na iyon at napalibutan silang dalawa. Isang malamig na lamig ang dumampi sa kanilang mga katawan, na may mga patak ng yelo at nyebe na bumabagsak sa kanila mula sa hangin sa itaas. Tingnan mo, napasigaw si Isis sa takot habang nanlalaki ang mga mata. I freeze. Tila na-composed si Dustin at tinawag ang spell ng malapit na ang mga puting buhawi. Kaagad, isang malaking agos ng batas ng yelo at nyebe, na umaagos na parang tubig dagat, ay kumalat na iniiwan si Dustin sa gitna. Sa isang kisap mata, bumaba ng daan-daang degrees ang temperatura sa lugar. Bilang resulta, ang lahat ng bagay sa larangan, kabilang ang espasyo, oras, hangin, at lahat ng anyo at sangkap, ay agad na nagyelo. Nagyelo ang lahat at naging matigas na yelo. Nagkalat ang mga patong-patong ng yelo sa lahat ng direksyon, na nakapalibot sa lugar kung saan nakatayo sina Dustin at Isis. Nang ang maraming buhawi ng yelo at nyebe na umiikot ay malakas na bumangga sa batas ng yelo at nyebe na inilabas ni Dustin. Sila ay naiwan na walang paraan upang labanan ang gayong kapangyarihan. Sa kabaligtaran, ang mga buhawi ng yelo at nyebe ay naging malalaking eskultura ng yelo dahil naapektuhan sila ng batas ng yelo at nyebe na ipinadala ni Dustin. Sabay-sabay silang nagyelo, nakatayo sa pagitan ng langit at lupa na parang malalaking haligi. Ang mga eskultura ng yelo ay napanatili ang kanilang orihinal na anyo ng mga buhawi. Iningatan nila ang umiikot na pormasayon mula sa ibaba hanggang sa itaas. Mula sa maliliit na ipo hanggang sa malalaking. Nakabitin sila doon na parang umiikot na hagdan na bumubuo ng kakaibang tanawin. Malakas na marahas na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng nagyayelong mga eskultura. Dahil maraming mga puting multo ng yelo ang nakikitang selyado sa mga eskultura ng yelo. Lahat ng multong yelo ay nakatingin kay Dustin at Isis na may hinanakit sa kanilang mga mata. Kahit anong pilit nila, gayunpaman, hindi sila makawala sa yelong bumabalot sa kanila. Matagumpay na nilinang ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Kaya ang kapangyarihang inilabas ni Dustin ay talagang masyadong mabangis. Sa makatuwid, naging imposible para sa mga multong yelo na iyon na lumaban sa kanyang lakas. Boom! 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 Bigla na lang, sabay-sabay na naglabas ng ambon mula sa kanilang mga ulo ang mga ice ghost na nakatatak sa mga ice statue. Ang ambon ng dugo ay natipon at nagkalat sa isang dagat na pulang dugo. Damaloy ang ambon sa bawat sulok sa pagitan ng langit at lupa. Ang mga alon ng kakaibang eskarlata na ambon ay namumuo ng nakakatakot na kapangyarihan at walang tigil na humahampas patungo kina Dustin at Isis. Great! Pupunta na naman sila para sa atin. Bulalas ni Dustin habang tawa ng tawa. Ang dagat ng dugo pulang ambon ay binubuo ng malakas na espiritual na enerhiyang pandama. Bilang karagdagan sa napakalaking kapangyarihan nito, ang espiritual na enerhiya ng pakiramdam dito ay may katangian ng parehong yelo at nyebe. Kaya napakalakas nito, mga ad ng pop future. Kung mayroon mang ibang preliminary grade na divine god na nasa gitna ng Red Mist Siege. Ang kanyang katawan at espiritual na kaluluwa ay hindi maikakailang magyayelo hanggang mamatay sa wala pang isang minuto. Boom! Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay sabay na tumalon palabas sa katawan ni Dustin. Lumutang sila sa itaas ng ulo ni Dustin at nagsimulang sumipsip ng malaking halaga ng pulang dugo na ambon sa kalawakan. Kasabay nito, ang Chaotic Ice Lotus sa Dustin Soul Sea ay nagsimulang protektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa ng may malaking lakas. Sa ilalim ng proteksyon ng Chaotic Ice Lotus, ang espiritual na kahulugan na inilabas ng mga multo ng yelo ay hindi nakakapinsala laban kay Dustin. Whoosh! Ang espiritual na puno at ang espiritual na dragon ay nagsimulang sumisipsip ng pulang dugo na ambon hanggat kaya nila. Tulad ng para sa mga multo ng yelo na ang espiritual na kahulugan ay ganap na nasisipsip. Sila ay agad na namatay sa lugar dahil ang buhay ay unti-unting natanggal sa kanila. Sa sandaling ito, mas maraming galit na mga ungol ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Pagkatapos ay daan-daan at libo-libong buhawi ang hamampas ng palapit sa hindi kapani-pani walang bilis.
Damn it! Isa na namang grupo ng Ice Ghosts ang paparating. Baka sa maselang at maputing mukha ni Isis ang pagkadismaya. Haha! Halika na! Ang dami mong dumating. Mas masaya ako. Nang makita ito, mas hinamon sila ni Dustin dahil sa sobrang saya. Pagkatapos ay tumutok siya at nagpadala ng isa pang malakas na daloy ng orihinal na magulong batas ng nyebe patungo sa kanilang direksyon. Ang kapangyarihan ay inilabas sa oras upang i-freeze ang mabilis na gumagalaw na mga buhawi. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng espiritual na pakiramdam ni Dustin ay tumaas ng husto. Marami na akong nakuha. Tuwang-tuwa si Dustin habang sinusulyapan ang kanyang katawan. Nararamdaman ang mga pagbabagong nagaganap. Hindi niya akalain na makikilala niya ang napakaraming multo ng yelo ng sabay-sabay. Ang enerhiya mula sa kanila ay ganap na isang hindi inaasahang ani. Ano ito? Biglang may naramdamang kakaiba si Dustin. Habang hinihigop niya ang mas maraming pulang ambon, bigla niyang napansin ang isang piraso ng impormasyon sa kanyang soul sea. Ang mensaheng ito ay tila hinigop mula sa ulo ng isang multo ng yelo. Ito ay impormasyon tungkol sa mga lihim na kasanayan ng lahi ng multo ng yelo. Mula sa impormasyon, natuklasan ni Dustin na ang mga multo ng yelo ay mahusay sa pag-atake ng mga kahulugan na kahulugan. Binanggit ng impormasyon kung paano estratehikong ginamit ng mga multo ng yelo ang kanilang mga kombinasyon na kahulugan upang unawain ang kanilang mga kaaway ng palihim. Bukod dito, alam ni Dustin na ang mga lihim na kasanayan ng mga multo ng yelo ay may halatang kalikasan ng yelo at nyebe. Ito ay hindi kapani-paniwala. Hindi ko inaasahan na makukuha ko rin ang mga lihim na kasanayan ng mga multo ng yelo. Sigaw ni Dustin sa tuwa. Sa sandaling ito, isang demonyong liwanag ang biglang sumikat mula sa malayo. Mabilis itong naglakbay tulad ng isang sinag ng kidlat na kumikinang sa kalawakan. Sa wakas nahanap na rin kita. Kuya, iyon ay impyerno ng isang kawili-wiling laro ng tagwan. Kaya mo talaga anak, isang miyembro ng lahi ng hayop ang lumitaw sa kawalan. Ngumisi siya habang nakatitig kay Dustin ng malamig na tingin. Tila, siya ay isang tunay na banal na Diyos. Sa oras na ito, naabsorb na ni Dustin ang karamihan sa mga nagbibigay ng enerhiya ng pakiramdam mula sa maraming yelo. Bigla siyang nakaramdam ng napakadelikadong aura, na tila nagkulong sa kanyang katawan. Isang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Napakalakas ng pakiramdam na nararamdaman ni Dustin. Kaya naramdaman niya kaagad ang pagdating ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa sandaling magpakita siya. Itinuon nila ang kanilang mga mata sa isa't isa. Matatag na nagpapahayag ng pag-iingat at pagbabantay. Masyado kang matapang o napakatanga sa hindi pagtakbo kapag nakaharap sa akin. Hindi ako makapagdesisyon, sabi ng tunay na Divine God mula sa lahi ng hayop habang nagsimulang lumapit sa kinatatayuan ni Dustin. Sa buong larangan ng yelo ay mayroong orihinal na magulong batas ng nyebe. Ngunit ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ay hindi napigilan nito. Sa bawat pagdiin ng kanyang paa, natutunaw ang yelo at nyebe at tumataas ang temperatura sa komportableng antas. Napapaligiran siya ng isang halo ng demonyong aura at nakasisilaw na liwanag ng demonyo. Nang maramdaman niya ang kanyang napakalaking aura, hindi napigilan ni Dustin na masiraan ng loob. Ang isang tunay na banal na Diyos ay talagang makapangyarihan. Tumakas ka, hindi ko gagawin yun. Hindi ka pa nakakatakot para mapasigaw ako. Gumanti siya. Hindi siya kumibo habang nakatingin sa mata ng tunay na banal na Diyos. Anak, ang dami mong napatay na tao mula sa lahi nating hayop. Ikaw ay mapapahamak. Nagbanta ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop. Nalaman niyang mas malakas si Dustin kaysa sa hitsura niya. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito sineseryoso. Sa kanyang mga mata, si Dustin ay isang mahina at mapagkumbaba na walang tao. Ang kanyang pagtitiwala ay nagmula sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang tunay na banal na Diyos. Na dumaan sa 81 kapigatian at nakamit ang banal na katuparan. Ang mga tunay na banal na Diyos ay iba sa mga ordinaryong huwad na Diyos na Diyos. Ang isang peking banal na Diyos ay mas mahina at hindi gaanong karanasan sa labanan. Ang pumatay ng peking premium grade na banal na Diyos ay
Kasing dali ng pagdurog ng langgam para sa isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos. Sa makatuwid, ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ay hindi natatakot kay Dustin. Kahit na si Dustin ay isang preliminary grade na divine god na may higit sa average na mga kasanayan. Siya ay walang iba kundi isang medyo mas malakas na langgam kaysa sa iba pang mga langgam. Sa tingin ko hindi mo ako mapapatay. Nakangiting sabi ni Dustin. Dustin, he is so powerful. Ingat, sigaw ni Isis sa kanya habang umaakyat ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Ang umiikot na kapangyarihan ng demonyo na inilalabas ng tunay na banal na Diyos ay naging imposible para sa kanya na makagalaw ng 1 pulgada. Huwag kang matakot, haharapin ko siya. Panatag ang loob ni Dustin sa kanya. Nakangiti ng nakakaloko. Sa buong oras na ginugol niya sa larangan ng yelo. Sinisipsip niya ang enerhiya ng pakiramdam ng mga multo ng yelo. Bilang resulta, ang lakas ng kanyang hitsura na pakiramdam ay tumaas. Anak, walang kwenta ang magsalita ng malaki. Mamamatay ka sa ilang minuto. Ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa Dustin ng paisa-isa. Haha, ikaw ang nagsasalita ng malaki. Sabay nagngangalit si Dustin. Mga ad ng pop future. Swish, swish, swish. Nang siyang matapos magsalita, umikot ang yelo at nyebe sa paligid niya na parang buhawi at biglang bumaba ang temperatura. Ang mga espada ng yelo ay lumitaw sa kawalan at bumaril patungo sa tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop sa bilis ng liwanag. Naghiwalay sila hanggang sa magkaroon ng 10,000 espada ng yelo at ipinamahagi nila ang kanilang sarili sa lahat ng iba't ibang direksyon. Bawat isa sa kanila ay na-infuse ng cultivation ng swordsmanship base ni Dustin. Pareho silang may kapangyarihan ng elemento ng yelo at matalas na aura ng espada. Ang dalawang pinagsamang kapangyarihan ay ginawang kakila-kilabot ang mga espada. Alam ni Dustin na matalino siya sa unang hakbang. Ang welga na ito ay isang pamana mula sa lahi ng Ice Ghost. Bagay ka talaga, komento ng tunay na banal na Diyos. Hindi nakataas ang kanyang kilay. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang daliri at naglabas ng isang matalim na liwanag ng demonyo. Boom! 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 Ang ilaw ng demonyo ay sumabog at naging isang agos ng kapangyarihan ng demonyo. Na lumiligid sa lahat ng direksyon. Nabasag ang mga espada ng yelo at nahulog sa lupa ang maliliit na piraso ng yelo. Siya ay talagang makapangyarihan. Napabuntong hininga si Dustin sa loob. Alam na alam niyang magtatagal para matalo siya. Ngunit ang lansihin na iyon ay dapat man lang nahuli sa kanya. Pagwawasak. Ang tunay na banal na Diyos ay sumigaw ng wala saan. Bilang isang pagsabog ng demonyong tugon ay humiga ang bomb-alot sa kanya. Namuo ang kadiliman sa lupa at ang mga projection ng mga sinaunang halimaw ay patuloy na lumitaw ng sunod-sunod. Bawat isa sa kanila ay naglabas ng mapangwasak na aura, na hindi kayang tiisin. Bilang karagdagan sa mga matandang demonyong halimaw na ito. Marami ring kakaibang mukhang demonyong nilalang na lumalabas-masok. Sabay-sabay, ang mga halimaw at mga nilalang ay umalangaw-ngaw kay Dustin. I freeze! Sigaw ni Dustin. Pagkatapos, ang malawak na orihinal na magulong batas ng snow ay umungal at kumalat. Na nagyayelong lahat. Ang mga halimaw ay naging mga eskultura ng yelo. Na nagngangalit pa rin ang kanilang mga kakila-kilabot na ngipin. Bass again. Muling sigaw ni Dustin. At sa loob ng ilang segundo, sumabog ang mga ice sculpture. Ito ay kahanga-hanga. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang orihinal na magulong batas ng nyebe ang kanyang kaaway sa isang aktwal na labanan. Sobrang nasiyahan siya sa kinalabasan. Very good. In fact, really good. Ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ay nagpuri. Pinalakpakan ang kanyang mga kamay ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay naging mas seryoso. Tila nag-aalala tungkol sa set ng kasanayan ni Dustin. Intro ko lang yan. Magsisimula na ang totoong palabas. Idinagdag niya. Cut the crap. Ipaglaban mo ako ng buong lakas mo. Sisirain ko ang anumang ibato mo sa akin. Tumango si Dustin bilang tugon. Tapos, pinakawalan niya.
Iba pang mga kasanayan tulad ng kompletong orihinal na magulong batas ng nyebe. Pamana ng Ice Ghost. Ang Star Skill. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na naitala sa Introduction to Vital Energy Circulation. At ang Flying Swordsmanship. Bilang resulta, ang yelo at nyebe ay lumikha ng mga bugzo at malamig na nakaraan. Na nagiging sanhi ng pag-freeze ng lahat ng bagay. Triple Avatar Skill. Si Dustin at ang kanyang dalawang avatar. Tatlong makalangit na dragon. At higit sa 20 Diyos ay sumugod sa parehong oras upang patayin ang kaaway. Mga ad ng pop future. Ano? Paano ka naging malakas? Ang tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng mga hayop ay bumulala sa labis na pagkabigla ng mas dinilat niya ang kanyang mata. Dapat niyang aminin na ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay lampas sa kanyang inaasahan. Nanumpa siya na hindi pa siya nakakita ng ganoon kalakas na preliminary grade na Divine God. Pero hindi pa rin sapat. Kaya kitang patayin. Bulalas niya ng may kumpiyansa. Deep inside, alam na alam niyang hindi na siya makapagpigil. Kinailangan niyang lumapit sa batang ito at pawiin siya. 100 kasanayan sa isa. Sigaw niya sa taas ng kanyang baga. Boom! 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 Sa isang iglap, gumamit siya ng 100 iba't ibang kasanayan sa demonyo ng sabay-sabay. Tila na puno ng hangin ang paligid nila. Ang paglipat ay napakalakas at alam ni Dustin na may problema siya. Kahit na may lakas si Dustin, maaari lang siyang gumamit ng 5 o 6 na lihim na kasanayan sa martial arts sa parehong oras. At ang mga kasanayang ito ay ginamit sa isang nakatime na pagkakasunod-sunod. Kahit na ang pagkakaiba sa oras ay maliit. Kung gumamit siya ng triple avatar skill, nagawa niyang gumamit ng higit sa 20 kasanayan sa parehong oras sa pamamagitan ng kanyang tunay na katawan. 2 avatar, 3 makalangit na dragon, at higit sa 20 Diyos. Ngunit iyon ang pinakamaraming naabot niya. Siya ay nasa isang malaking kawalan sa tabi ng tunay na banal na Diyos. Boom! 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 Ang mga likas na katangian ng 100 uri ng mga demonyong kasanayan ng hayop ay ganap na naiiba. Bawat isa sa kanila ay napakalakas. Nag-overlap sila at nag-intertwined. Naging torrent at bumagsak patungo sa Dustin. Ang nakakapaso na liwanag ng demonyo ay masigla at mapang-akit. Boom! 100 iba't ibang mga kasanayan sa demonyo ang sumugod sa Dustin ng sabay-sabay. Na bumubuo ng isang escarlate na demonic aura wall. Nagkaroon ito ng kakayahan na lupigin ang lahat. Na-overpower si Dustin. Boom! Sabay harang lahat ng labasan niya ng pader. Ito ay hindi mapigilan. Ang isang tunay na banal na Diyos ay may higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ko. Napaisip si Dustin. Hindi man niya nagustuhan. Kailangan niyang purihin ang kanyang kalaban. Bukod dito, wala siyang kumpiyansa na labanan ang pader ng direkta. Kaya, na-activate niya ang reincarnation token. Sinusubukang makatakas. Sa isang whoosh, siya ay teleported palayo. Boom! 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 Hinampas ng demonyong aura na pader ang espasyo kung saan nakatayo si Dustin kanina. Ang espasyo ay agad na nilipol. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng tunay na banal na Diyos habang siya ay sumigaw. Anak, hindi ka makakatakas. 100 kasanayan sa isa. 100 kasanayan sa isa. 100 kasanayan sa isa. Inulit niya ang kanyang kasanayan ng 5 sunod-sunod. Sa bawat pagsigaw niya, 100 demonyong kasanayan na may iba't ibang elemento ang nabuo sa isang pader ng demonyong aura. 5 malademonyong aura na pader ang sumugod patungo sa Dustin mula sa lahat ng direksyon. Hinarang nila ang lahat ng paraan para maka-address siya. Sabay-sabay. 5 malalakas na pader ng demonic aura ang bumaril kay Dustin ng sabay-sabay. Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay masayang tumawa. Ang bawat pader ay nabuo mula sa hindi bababa sa 100 iba't ibang mga kasanayan sa demonyo. Ang bawat isa sa 100 iba't ibang mga kasanayan sa demonyo ay ipinasa sa loob ng lahi ng hayop sa loob ng maraming taon at misteryoso sa mga tagalabas. Ang pinagsamang kapangyarihan nito ay hindi lamang naging mahirap unawain kundi mahirap ding talunin.
Si Dustin ay hindi nakakita ng anumang bagay na nakakatakot noon. Ganito ba ang pakikipaglaban ng isang tunay na banal na Diyos? Sa isip niya, ikiling ang ulo sa gilid. Sa isang paraan, positibo ang karanasan nito dahil ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nagpapakita ng bagong diskarte sa pakikipaglaban kay Dustin at pinalawak ang kanyang abot tanaw. Sa katunayan, ang lahat ng ito ay maaaring humantong sa pagtatrabaho laban sa pabor ng tunay na banal na Diyos. Hindi ko maiiwasan ang pag-atake niya gamit ang aking mga kamay. Kailangan kong mag-isip ng paraan para makaalis dito. Alam ni Dustin kung gaano naging seryoso ang sitwasyon. Luminga-linga siya sa paligid ngunit naisip niyang nakakulong siya doon. Matapos ilunsad ang 5 pader ng demonyong aura. Ginamit ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang kanyang demonyong batas para patigilan ang paggalaw ni Dustin. Ang orihinal na magulong batas. Ayan yon. Lumalabas na ang batas na inuunawa at nililinang ng mga tunay na banal na Diyos ay ang orihinal na magulong batas. Naisip ni Dustin sa loob. Itinatago ang kanyang ngiti, habang nakatingin siya sa malapit. Nakita ni Dustin na tama siya. Sige. Kaya gusto mo akong labanan sa mga orihinal na magulong batas. Sa totoo lang, hindi ako natatakot sa mga iyon. Ngumisi si Dustin sa kanyang puso. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumutok upang simulan ang kanyang kapangyarihan sa batas. Sa isang kisap mata, napuno ng yelo at nyebe ang mga ulap at bumaba na parang shower. Ang orihinal na magulong batas ay kumalat ng walang pagkaantala. Kaagad, gumuho ang magulong demonyong batas sa paligid ng Dustin sa isang malakas na putok. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nawala sa isang kislap ng liwanag. Boom! 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 Muli, binaril ng 5 pader ang lugar na kanina lang niya napuntahan at sumabog. Ang mga natitirang agos ng demonyong aura ay lumipad sa paligid na parang marahas na hangin at patuloy na sumasabog. Isang malaking itim na butas ang lumitaw at sinipsip ang oras at espasyo dito. Naiwan lamang ang ganap na vacuum space na umaabot sa isang hindi nakikitang hangganan. Humph! Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay bumantong hininga. Kumunat ang kanyang noo. Hindi niya alam na nakabisado na ni Dustin ang isang kumpletong piraso ng orihinal na magulong batas. Nalaman niya, sa kanyang sorpresa, na ang tagumpay ni Dustin sa orihinal na magulong batas ay mas mataas kaysa sa kanya. I freeze! Sigaw ni Dustin mula sa kawalan. Pagkatapos ay nagkatawang tao siya sa likod ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop na parang multo. Nasa sabik, napagtanto niya na nauuna siya sa tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa orihinal na magulong batas. Mga ad ng pop future. Nangangahulugan ito na kailangan niyang maglaro sa kanyang lakas at talunin ang kanyang kaaway ng walang awa. Isang puting ambon ang bumangon mula sa lupa habang ang orihinal na magulong batas ng yelo at nyebe ay tumakbo patungo sa tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop na may lumalaking momentum. Saglit na nagyelo ang buong espasyo. Bilang resulta, ang lakas ng tunay na banal na Diyos ay nabawasan. Dahil ang paglilinang ni Dustin ng orihinal na magulong batas ay mas malakas kaysa sa kanya. Nagawa niyang magdulot ng isang suppressing power na tumagal ng ilang sandali. Pumunta ka sa impyerno. Sinamantala ni Dustin ang pagkakataon at sumugod. Ginamit niya ang lahat ng uri ng lihim na kasanayan sa martial arts na pinagkadalubhasaan niya. Kabilang ang triple avatar skill. Sa tunay na banal na Diyos. 100 kasanayan sa isa. 100 kasanayan sa isa. Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay sumigaw ng spell ng paulit-ulit at nagbaril ng isa pang 5 pader ng demonyong aura. Nasumugod patungo sa Dustin sa bilis ng liwanag. Walang pagpipilian si Dustin kundi ay activate muli ang reincarnation token at ay teleport ang sarili. Matagal silang nag-away sa isa't isa ng ganito. Parehong sinubukan nilang patayin ang isa. Ngunit walang makakasakit o makakatalo sa isa. Ang enerhiya ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay mas malakas kaysa kay Dustin. At magagamit niya ang iba pang lihim na kasanayan ng sabay-sabay upang makagawa ng overlap na epekto.
Ang paglilinang ni Dustin ng orihinal na magulong batas at kasanayan kaysa sa paggalaw ng katawan ay mas mahusay sa tunay na banal na lahi ng hayop. Higit pa rito, ang kanyang pisikal na katawan at mga kaluluwa ay halos walang kamatayan. Kaya, kahit na nasugatan siya sa labanan, maaari siyang gumaling sa isang iglap. Hindi pwede. Isa ka lang ordinaryong preliminary grade divine god. Paano ka nakakuha ng napakaraming lakas sa pakikipaglaban? Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay sumimangot at umiling. Siya ay pinalaki sa Beast Den. At siya ay isang ganap na tunay na banal na Diyos na kinikilala sa buong magulong vacuum. Kaya naramdaman niyang madali niyang matatalo ang sinumang ordinaryong Diyos na nasasakop ng dagat ng chaos. Kahit saan, kilala siya bilang isa sa kinikilala ng publiko na nangingibabaw ng mga Diyos. Sa kanyang paningin, lahat ng preliminary grade divine gods, medium grade divine gods, at premium grade divine gods ay kasing hina ng mga langgam at hindi man lang dapat banggitin. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito na kaharap niya, na parang langgam, ay makakapantay niya sa labanan. Masyadong absurd ang resulta para tanggapin niya. Napakalakas ni Dustin. Bulong ni Isis habang pinapanood ang laban sa gilid. Naiinis pa rin siya sa kanyang suppressing powers. Pabalik-balik ang kanyang mga mata sa kanilang mga galaw. Kahit na narito ang Ice Queen at nakipaglaban sa tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Malamang na matatalo siya, ngunit maaaring itali si Dustin sa kanya. Kahanga-hanga iyon. Makapangyarihan pa rin si Dustin gaya ng dati. Isa talaga siyang martial arts freak. Dagdag ni Isis na may pilit na ngiti. Ang labanan sa pagitan ni Dustin at ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay tumagal ng kalahating araw. Mga ad ng pop future. Hindi pa rin alam ang resulta. Lumalabas na ang aking kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay katulad ng sa isang tunay na banal na Diyos. Natuwa siya nang malaman ang katotohanan ng kanyang kasalukuyang lakas. Sa kasamaang palad. Sa tingin ko ay hindi magtatapos ang labanan sa lalong madaling panahon kung patuloy tayong lalaban ng ganito. Wala sa amin ang maaaring talunin ang isa sa isang maikling panahon. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng aking oras. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili habang hinihintay ang Diyos na magpadala ng higit pang mga pag-atake sa kanyang paraan. Ang mas mahalaga kaysa dito ay ang paghahanap kay Winnie kasama si Isis. Sa makatuwid. Sa gitna ng labanan, biglang na-activate ni Dustin ang reincarnation token at nag-teleport sa kanyang sarili sa panig ni Isis. Umalis na tayo. Muling na-activate ni Dustin ang reincarnation token at nawala kasama si Isis sa isang segundo. Hindi ka makakatakas ng ganito. Puno ng galit. Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay tumingin sa buong yelo ngunit walang palatandaan si Dustin o ang babae. Kaya't inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at natagpuan ang liblib na lugar na kanilang nilakbay. Walang pagkaantala. Ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay humakbang pasulong at hinabol sila. Ang tunay na banal na Diyos ay matyaga. Ginamit ko ang reincarnation token para ay teleport kami palayo. Ngunit nakahanap pa rin siya ng bakas ng aming kinaroroonan. Napabuntong hininga si Dustin. Ang gusto lang niya ay matapos na ang labanan. Fine. Tingnan natin kung makakasabay mo ako. Sigaw ni Dustin sa balikat. Pagkatapos ay muli niyang inactivate ang reincarnation token at ini-teleport ang mga ito sa pagitan ng iba't ibang espasyo. Sa wakas, tila ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay ganap na nawala ang kanilang bakas. Ang magic treasure ng transportasyon ng lahi ng reincarnation ay karapat-dapat sa reputasyon nito. Nagtataka ako kung paano nakakuha ng reincarnation token ang lalaking iyon. Nakuha ba niya ito ng nagkataon o may koneksyon ba siya sa lahi ng reincarnation? Habang ang tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nakatayo sa malawak na lupain ng yelo. Ang kanyang mukha ay naging malungkot. Kahit na may kinalaman siya sa reincarnation race, hindi siya mapoprotektahan ng relasyong iyon. Katulad ng iba na nang ahas na guluhin ang lahi ng hayop. Papatayin siya ng walang awa. Malamig na sabi ng tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Pagkatapos ay lumipat siya sa gilid at nawala. Sa oras na ito,
Umalis na si Dustin sa Icefield. Muli silang nagpakita ni Isis sa Ice Palace. Ang Ice Palace ay hindi talaga isang palasyo, ngunit isang malaking komunidad ng universo. Mayroong libo-libong mga cosmoses sa loob nito at bawat cosmos ay natatakpan ng yelo at nyebe. Saan tayo magsisimula? Naguguluhang tanong ni Dustin kay Isis, upang patuloy na magtago mula sa tunay na banal na Diyos. Ganap na binago ni Dustin ang kanyang hitsura sa ibang tao. Ang lahat ng kanyang dating sarili, kabilang ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa, ay nagbago. Napakalakas ng maskarang iniregalo sa kanya ng asong lumalamon sa langit. Naniniwala si Dustin na walang makakakilala sa kanya maliban sa mga namamahala na Diyos. Binago din ni Isis ang kanyang hitsura sa isang lihim na pamamaraan. Hanggat pinananatiling low profile sila, hindi sila mapapansin ng iba. Ang mga nagpapatrulyang sundalo ng Beast City ay walang nakitang kakaiba sa kanila sa kanilang paglitaw. As long as we have the tokens with us and we are close in distance, we can sense each other. Marahil ay dapat tayong maglakbay sa bawat isa sa mga cosmoses upang subukan ang ating kapalaran. Sagot ni Isis, nasaan ka, bakit kayo naghiwalay? Tanong ni Dustin, Ice Lady ako. Kaya tumira ako sa headquarters ng Ice Palace. Hindi kasing talino ko si Winnie kaya isa siyang outer disciple ng Ice Palace. Siya ay nasa isang kuta na matatagpuan sa Celestial Cold Cosmos. Sabi ni Isis, nakatingin kay Dustin na may pag-aalala sa mga mata. Bueno. Pagkatapos ay pumunta muna tayo sa Celestial Cold Cosmos. Nagpa siya si Dustin. Tumango ang ulo. Pinangunahan ni Isis ang daan at casual na sumunod si Dustin sa kanyang mga takong. Kung tutuusin, ayaw na niyang gumawa pa ng gulo. Ang Celestial Cold Cosmos ay isang mataas na uri ng universo. Noong una, ito ay naging kuta ng Ice Palace. Ngunit ngayon, ito ay nakuha na ng lahi ng hayop at ito ay nasakop ng kanilang mga tropa. Pagdating nila malapit sa Celestial Cold Cosmos, lumipad sa langit sina Dustin at Isis. Mula sa kanilang posisyon, nakikita nila ang mga grupo ng mga tao mula sa Beast City na nagpapatrolya sa kalangitan. Tumalon sa kawalan sina Dustin at Isis para magtago. Okay. Kaya binasa ko sila, and the strongest on this cosmos is a premium grade divine god. May 4 o 5 sila sa kabuuan. Ipinaalam ni Dustin kay Isis pagkatapos niyang ilabas ang kanyang mga katangian na pakiramdam at i-scan ang kanyang mga kaaway. Hindi maaaring magdulot ng banta kay Dustin ang kanilang premium grade na divine god. Let's go and search. Kailangan nating magmadali, sabi ni Dustin. Kaagad pagkatapos magsalita, pinaandar niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at naglakbay sa cosmos upang hanapin si Winnie kasama si Isis. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang kalidad na pakiramdam upang suriin ang cosmos. Kinuha rin ni Isis ang kanyang token sa kanyang mga daliri at sinubukang makita ang presensya ng kanyang kapatid. Napakabilis ni Dustin. Nasaglit lang siyang tumingin sa lahat ng dako sa cosmos. Kasama na ang lahat ng bituin at mundo. Gayunpaman, wala siyang nakitang palatandaan ni Winnie. Mukhang umalis si Winnie sa Celestial Cold Cosmos. Frustration na sabi ni Isis. Sana ay ligtas siya at maayos. Nakita ni Isis ang pag-aalala sa kanyang magandang mukha. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Nag-aalala siya sa kanyang kapatid sa paraang masakit. Natatakot siya na baka may nangyaring masama kay Winnie. Mga ad ng pop future. Habang bumaling si Dustin para subukan at sabihin ang isang bagay para aliwin siya. Napansin sila ng isang premium grade na divine god at tinaasan sila ng kilay. 1/3. Ha! May 2 lalaki doon. Palihim na palihim. Naghihinala sila. Sinabi niya, mayroong 5 premium grade divine gods mula sa Beast City sa Celestial Cold Cosmos sa kabuuan at sabay na nakita nilang 5 sina Dustin at Isis. Ang paraan ng kanilang paghahanap ay nakakuha ng kanilang atensyon. Nagsimula silang lumipad patungo sa kanilang 2 ng napakabilis. Mukhang natuklasan ng mga premium grade na divine god na iyon na nandito tayo. Sabi ni Dustin sabay nguso. Umalis na tayo dito. Nagtaas ng mangga si Dustin at naghanda ng umalis kasama si Isis. Teka, sila na.
Natigilan si Dustin at napanganga. Kilala niya ang dalawa sa mga premium grade na Divine God. Hindi ko inaasahan na dito ko makikita sina Baum at Silas. Bulong ni Dustin sa sarili. Sila ang dalawang pinuno ng mga Diyos ng kadiliman sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sina Baum at Silas. Ang mga Diyos ng kadiliman ay mga nilalang na naninirahan din sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Gayunpaman, lahat sila ay nanumpa ng katapatan kay Marlon. At ngayon ay hindi na sila independyente. Inayos ni Marlon na ang mga Diyos ng kadiliman at ang kanilang mga tagasunod ay tumira sa isang liblib na espasyong dayuhan. Nilalayo niya ngayon na salakayin ang iba pang mga komunidad ng universo sa dagat ng Chaos upang palawakin ang teritoryo ng Beast City. Ang mga Diyos ng kadiliman ay tiyak na ipinadala bilang isang pangunahing puwersa. Mukhang nakatakdang magkita ang mga kaaway. Sabi ni Dustin. Halos dumating na ang 5 premium grade na Divine God at naramdaman ni Dustin na kumukulo ang galit sa loob niya. Sino ka? Sa isang iglap, 5 premium grade na Divine God ang nakapalibot kina Dustin at Isis. I know it. May nangyayari sa brat na ito. Ni hindi ko mabasa ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Sabi ng isa sa mga premium grade Divine Gods habang nakapikit ang mga mata kay Dustin. Wala pang nagawang mali si Dustin. Pero inakala lang nila na may masamang intensyon siya. Noong nakaraang pagkakataon, may nagpagulo sa auction na ginanap ng Beast Race. Na ang isang tao ay hindi lamang nagdala ng lahat ng mga babaeng yelo at mga dalagang yelo sa kanya ngunit nakapatay din ng maraming miyembro ng lahi ng hayop. Sa makatuwid, ang mga tao sa lahi ng hayop ay napakasensitibo sa mga tagalabas ngayon. Kapag nakakita sila ng kakaiba, bibigyan nila ito ng malaking kahalagahan. Siguro gumamit siya ng magic treasure para itago ang tunay na aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Sabi ng isang premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Mga ad ng Pop Future. Do you guys think that he is the guy who ruined the auction? Ang 5 premium grade Divine Gods ay nagpalaki kay Dustin. Ngunit sila ay masyadong mahina upang makita ang kanyang tunay na lakas. Ang babaeng ito ay dapat na isang disipulo ng Ice Palace. Para siyang Ice Maiden sa akin. Dagdag ng isa sa mga premium grade na Divine Gods. Ang lahat ng kanilang mga mata ay nasanay kay Isis at siya ay nanginginig. Isang aura ng snow ang tumulo mula sa kanyang katawan at agad nilang nalaman na tama sila. Ilalabas natin ang lalaki at huhulihin natin ang babae. Tahimik na nag-propose si Baum sa iba. Nabalitaan ko na ang mga Ice Maiden ng Ice Palace ay bininyagan ng batas ng yelo at nyebe at walang dumi sa loob ng kanilang katawan. Kung ang isang lalaking nilalang ay makikipagtalik sa isang dalagang yelo, siya ay gagawa ng mabilis na pag-unlad sa kanyang paglilinang. Guys, can I have this Ice Maiden? Nakangiting tanong ni Silas kay Isis. Ang kanyang mga mata ay tumutulo sa pagnanasa. Sure enough, mapatingin ka sa kanya. Silas, kung ibibigay namin siya sa iyo, hindi mo ba naisip na dapat mo kaming bigyan ng kapalit? Komento ng isang premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Sigurado ka, babayaran kita, hindi ako mademo na tao. Nakangiting sagot ni Silas, halika dito, babae. Tumawa si Silas at inabot ang kamay para sunggaban si Isis. Nadama ng 5 premium grade na Divine God na medyo kakaiba si Dustin. Ngunit masasabi nila sa lakas na inilabas niya na si Dustin ay isa lamang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Kaya hindi na lang nila siya pinansin. Alam nilang madali siyang mailabas. Haha, Silas, kayong mga oha ay laging sumusuko sa pagnanasa. Sabi ng isa pang premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Lumaki ang kamay ni Silas at lumapit kay Isis. Naglabas ng napakalaking demonyong batas. Napabuntong hininga si Isis at sinubukang ihanda ang sarili para sa pagtatanggol. Gayunpaman, bago siya makakilos laban kay Silas, tumayo si Dustin sa kanyang harapan. Brat, dahil nagmamadali kang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Ungol ni Silas, muling itinaas ang kamay. Oh, ganoon ba? Masyado mong binibigyan ng credit ang sarili mo. Putol ni Dustin. Umiling-iling. I freeze. Sigaw ni Dustin. Kaagad.
Isang manipis at puting ambon ang lumitaw at gumapang patungo kay Silas. Ang puting ambon, na nabuo ng orihinal na magulong batas ng nyebe, ay napakalakas. Nagsimulang lumitaw ang mga batik ng yelo sa katawan ni Silas. Sa loob ng ilang segundo, siya ay ganap na nagyelo. Hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. Bagamat isa siyang premium grade divine god, pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan sa harap ni Dustin. Namutla sa takot si Silas. Napalitan ng takot ang panghahamak sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Dustin. Hindi ito maaari. Bulalas niya sa kanyang puso. Paano kayang ilabas ng isang preliminary grade na banal na Diyos ang gayong nakakatakot na kapangyarihan ng batas? Napangiwi siya. Napuno ng pangamba ang buong katawan niya. Si Silas ay isang ordinaryong premium grade na banal na Diyos. Sa makatuwid, ang karaniwang nililinang niya ay ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang orihinal na magulong batas ay isang batas ng mas mataas na antas. Hindi pa rin ito kilala sa kanya. At hindi pa niya ito nakilala. Swoosh! Sa isang segundo, inches na lang ang layo ni Dustin kay Silas. Tiningnan niya ang kanyang kalaban na may malamig at bakal na tingin. Mula sa labas, siya ay tila kalmado at nakolekta. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng 1,000 salita. Mamamatay na aura ang lumabas sa kanya. Brat, mapapahamak ka sa kamatayan. Nagpanggap si Silas ng kanyang katapangan. Sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang bawat onsa ng pagpatay sa binata. Hindi niya maiwasang makaramdam ng magkahalong galit at takot. Napangisi si Dustin. Halos naririnig niya ang tibok ng puso ni Silas sa dibdib niya. No, it's your death, malamig na sabi ni Dustin. Binibigkas niya ang bawat salita upang ubusin niya ang bawat salita. Noon, ang mga Diyos ng kadiliman ay nagdulot ng kalituhan sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sila ang mga makasalanan ng 3,000 malaki at maliliit na sansinukob. Si Silas ay umungal. Niyanig ang kawalan ng bilyon-bilyong milya sa paligid. Kitang-kita ng mata, ang lumalakas na kapangyarihan ng demonyo. Tulad ng pagsabog ng lava, ay bumulwak mula sa kanyang katawan. Mabilis na lumaki ang kanyang katawan. At lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan ang mga kaliskis ng ahas na mas malaki pa sa ulo ng lalaki. Sinimulan niyang ipakita ang kanyang tunay na katawan. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Pinilit niyang ipakita kay Silas ang tunay niyang katawan. Bilang isang preliminary grade na banal na Diyos, magagawa niya ito. Siya ay isang henyo. Sinuri ng iba pang 4 na premium grade na divine god ang sitwasyon ng may makahulugang tingin. At tumango. Pagkatapos ng pagbabago ni Silas, isang kakaibang ahas ang lumitaw sa harap ni Dustin. Ang ulo nito ay mas malaki kaysa sa isang bundok. At mayroon itong malaking mukha ng tao at mga pakpak ng mga ibon. Ang katawan nito ay kasing lakas ng isang jackal. At ang mga suso ng asul na alon ng tubig ay umaagos sa paligid ng katawan nito. Ito ang tunay na katawan ni Silas. Sa buong 3,000 malaki at maliit na universo, siya ay ibinalita bilang isang kilalang-kilala na hayop. Hanggang ngayon ay may mga kumakalat pa rin tungkol sa kanya. Ang mga magsasaka mula sa lahat ng dako ay natatakot pa rin sa kanyang pag-iral. Brat, you should be honored that you saw my true form. Unfortunately, it's your doomsday. Kumpiyansa na napatawa si Silas, habang nakalock ang mga mata kay Dustin. Dahil lang sa ipinakita mo sa akin ang tunay mong anyo. Akala mo superior ka, ha? Napaka-childish na paraan para tingnan ang mga bagay-bagay. Umiling si Dustin at tumawa. Tapos naging seryoso yung mukha niya. I freeze. Sumigaw siya out of the blue. Boom! Isang malaking halaga ng puting ulap ang lumitaw. Umuungal at umaalingaw-ngaw. At nalunod patungo kay Silas. Nabalot ng nagyayelong ambon ang buong larangan ng digmaan. Bumaba muli ang temperatura ng ilang daang degrees. Kaya lang, ang espasyo ay agad na nagyelo at naging isang malaking ice cube. Mga ad ng pop future. Naipit sa ice cube ang malaking katawan ni Silas at hindi makagalaw. Sa pagkakataong ito, ipinakita ni Dustin ang kanyang buong kapasidad. Ang kanyang mga nakaraang pag-atake gamit ang orihinal na magulong batas ng snow ay isang warm-up lamang. Pakawalan mo ako, tanong ni Silas.
Nang ibabaw na naman sa kanya ang takot. Ginamit lang ni Dustin ang kapangyarihan ng batas. Ngunit wala siyang laban dito. Sa makatuwid, nadama niya ang kawalan ng kakayahan. At kahit na medyo kaawa-awa. Anak, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Silas. Napagtanto din ng iba pang 4 na premium grade na Divine God na may mali. Pumutok. Utos ni Dustin. Boom! Sumabog ang yelong bumabalot kay Silas. No! Sa isang sigaw. Ang kanyang malaking katawan ay sumabog at naging mga piraso ng laman at buto sa buong kalangitan. Ikaw ay walang awa. Ikaw brat, nakatakas ang espiritual na kaluluwa ni Silas. At umungol kay Dustin. Puno ng hinanakit ang kanyang mga mata nang tumingin kay Dustin. Nga pala, gusto mo bang malaman kung sino ako bago ka mamatay? Konting pahiwatig lang. Kilala na natin ang isa't isa. Nakangiting sagot ni Dustin. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Dahil sa maskarang ibinigay ng lumalamon sa langit. Hindi pa alam ni Silas ang kanyang pagkakakilanlan. Kilala ba kita? Sino ka? Sino? Nagulat ang espiritual na kaluluwa ni Silas. Dati niyang naramdaman na may kakaiba at pamilyar sa binatang ito. Gayunpaman, hindi niya mailagay ang kanyang daliri dito. Kaya naman, pinabayaan na lang niya ito. Sa isang mahinang ngiti, nagpadala si Dustin ng isang piraso ng spiritual sense massage kay Silas. Ikaw, nakita ni Silas ang figure ni Dustin sa spiritual sense na masahe. Naroon ang tunay na aura ng kanyang espiritual na kaluluwa. Agad niyang nakilala ang misteryosong taong nasa harapan niya. Sa wakas ay nalaman niyang siya si Dustin. Na nagmula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Gayunpaman, sa sandaling nakilala ni Silas ang tunay na anyo ng kanyang kalaban. Nagawa na ni Dustin ang kanyang hakbang. Ang orihinal na magulong batas ng nyebe ay bomb-alot kay Silas. Ito ay malawak at makapangyarihan. Ang lilang lumilipad na espada ay umikot at direktang dumurog sa kanyang espiritual na kaluluwa. Ang isang kompletong orihinal na magulong batas ay tunay na kapuri-puri. Napaisip si Dustin. Maaari nitong ganap na talunin ang isang premium grade na banal na Diyos. Hindi banggitin na ang kanyang orihinal na magulong batas ng nyebe ay nasa rudimentary stage lamang. Sa itaas ng rudimentary stage, mayroong intermediate stage, major achievement stage at perfection stage. Kung linangin ko ang orihinal na magulong batas ng nyebe hanggang sa perpektong yugto, maaaring magkaroon ako ng pagkakataong makipaglaban sa isang preliminary grade na tunay na Diyos. Naisip ni Dustin, Brat, how dare you eliminate the Beast City's battalion? You're courting death. Sa oras na ito, ang iba pang mga premium grade na Divine God ay nagulat at nagalit. Sino ka? Mga ad ng Pub Future. Medyo naghinala si Baam. Bago namatay si Silas, nakilala na niya ang pagkakakilanlan ni Dustin. Pakiramdam niya ay kilala niya rin kung sino ang taong ito. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa iyo bago ka mamatay. Walang pakialam na banggit ni Dustin. Ngumiti siya, ilipat, sabay-sabay na naglabas ng nakakatakot na enerhiya ang 4 na premium grade na Divine God. Ito ay tulad ng nagngangalit na mga alon na pumapalakpak sa baybayin. Nayumanig sa espasyo para sa libo-libong bilyong milya sa paligid ng marahas. Pumunta ka sa impyerno. Ikaw brat, ang 4 na premium grade na Divine God ay sumugod patungo sa Dustin mula sa 4 na direksyon. Laban sa umiikot na enerhiya. Nagmukha silang 4 na Diyos ng digmaan na may nakakatakot na kapangyarihan na papalapit sa kanya. I freeze. Tawag ni Dustin sa mahinang boses. Boom! Lumitaw ang yelo at nyebe. At ang mga snowflake ay lumilipad sa hangin. Malamig. Agad na tinakpan ng puting fog ang kawalan ng bilyon-bilyong milya sa paligid. Naramdaman agad ng 4 na premium grade na Divine God na nagsimulang mag-freeze ang kanilang mga katawan. Lahat sila ay nasa kapasidad ni Silas. Mahirap para sa kanila na labanan ang orihinal na magulong batas ng nyebe ni Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Naghagis ng suntok si Dustin at ginamit ang Star Skill. Ang napakalawak na enerhiya ay tumangay na parang agos. Ang malalaking bituin ay nahulog mula sa kawalan at bumagsak patungo sa 4 na premium grade na Divine God. Hindi.
Bilasan mo. Magpadala ng mensahe sa 8 master at hilingin sa kanila na iligtas tayo. Napagtanto ng 4 na premium grade na Divine God na ang binatang ito sa harap nila ay mas malakas kaysa sa kanila. Naramdaman nila ang naramdaman noon ni Silas, matinding takot at pagkabalisa. Hindi man lang sila binigyan ni Dustin ng pagkakataong gumanti o umiyak para humingi ng tulong. Puff! Sunod-sunod niyang pinasabog ang mga katawan nila. Sila ay naging wala sa loob lamang ng ilang segundo. Ayaw mo bang malaman kung sino ako? Masasabi ko sa'yo. Ako si Dustin mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Baka maalala mo pa ako dati. Bago siya namatay, nakatanggap si Baum ng mensahe mula kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nakikita niya ang sarcasm sa tono niya. Dustin. Teka, naalala kita. Sa wakas, alam na ni Baum ang pagkakakilanlan ng lalaking nasa harap niya. Ngunit pagkatapos, siya ay nawasak, kapwa katawan at kaluluwa. Dustin. Ang galing mo. Nakatayo sa tabi ni Dustin. Nagulat si Isis nang makitang madaling napatay ni Dustin ang 5 premium grade na Diyos na Diyos. Wala lang. Tara na. Nagbiro si Dustin. Tumawa siya ng mahina. Wala. Hindi maiwasan ni Isis na titigan si Dustin. Nagpanggap ba siyang makapangyarihan sa harap ko? Napaisip si Isis. Masyadong makapangyarihan si Dustin. Napaisip si Isis habang pinagmamasdan ang likod ni Dustin. Pagkatapos niyang makarating sa Ice Palace at mapili ng Ice Queen, nakakuha siya ng maraming tagumpay. Mabilis siyang umunlad. At naging Divine God siya sa maikling panahon. Naisip niya na sa lakas niya ngayon. Kung babalik siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo, sa wakas ay maaabutan niya si Dustin. Sa katunayan, binalak pa niyang bumalik at tumayo sa harap niya na parang isang mapagmataas at makapangyarihang prinsesa, na ipinapakita sa kanya ang kanyang mga nagawa. Pagod na siyang iligtas niya nito at tingnan siya na parang wala siyang kwenta. Sa kaibuturan ng puso ni Isis, mayroon siyang hindi maipaliwanag na nararamdaman para kay Dustin. Siya ay palaging gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanyang mundo. Iyon ang dahilan kung bakit siya napunta sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit gusto niyang patunayan ang sarili sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos nilang magkita muli at magpalipas ng oras na magkasama, alam niyang mali siya. Dati, mas mababa siya kay Dustin. Ngayon, mas mababa pa rin siya sa kanya. Palaging napakatalino at talino ni Dustin. Parang walang nagbago. At lahat ng effort niya ay nawala ng saysay. Sa sandaling ito, tumingin si Isis kay Dustin na may paghanga, awa sa sarili, at bakas ng hindi mapigil na pagmamahal sa kanyang mga mata. Bakit kailangan niyang maging napaka-talented? Biglang nabaling ang atensyon niya sa ibang lugar. This is not good. Namatay na ang 5 amo. May pagsalakay ng kalaban. Ang lahi ng hayop ay nagsimulang sumigaw sa katakutin, na nag-alerto sa iba sa presensya ni Dustin at Isis. Inaasahan ni Dustin na may mangyayaring ganito. Umaasa lang siya na medyo magtatagal ang mga mandirigma. Nagsimulang gumalaw ang buong espasyo at pagkatapos ay lumitaw ang isang kaibigan ng mga mandirigma mula sa lahi ng hayop sa mabituing kalangitan ng universo. Isa-isa nilang inilabas ang kanilang mga pagpipilian na kahulugan upang maghanap. Bilang karagdagan sa 5 premium grade Divine Gods, mayroon ding malaking bilang ng preliminary grade at medium grade na Divine Gods mula sa Beast City na nagbabantay sa Celestial Cold Cosmos. Doon, nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Dustin at Isis. Mahuli ang mga ito, mga ad ng pop future. Binuksan ng mga hayop ang kanilang mga buko at umungol. Pinaandar ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at nag-charge. Nagsimulang manginig ang buong mabituing langit. Ang ilang mga bituin ay natatak at nahulog mula sa langit. Well, kung ganito ang mangyayari, patayin natin ang lahat ng mandirigma mula sa Beast City. Bulalas ni Dustin. Nanlilisik ang mga ito. Dustin, mas marami sila sa atin. I think we should go na lang. Pagmamakaawa ni Isis habang nakatingin sa hukbo ng lahi ng hayop na tumataktak papunta sa kanila. Huwag kang matakot, sumunod ka sa akin.
Isasama kita at magkakaroon tayo ng killing spree. Tumawa si Dustin at humakbang pasulong. Boom! Ibinuka niya ang kanyang bibig at ang lilang lumilipad na espada ay tumalsik na parang unang sinag ng liwanag bago nilikha ang lahat. Maaliwalas ang katawan nito, at ang lilang liwanag ay nakakabulag sa mga mata. Kumalat at lumaki ang aura ng espada. Sinisira ang lahat ng nahawakan nito. Puff! 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 Wala silang pagkakataong tumakas ng magkasunod na hiniwa sila ng espada, na nag-iiwan ng mga ulap ng dugo. Kasunod nito, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, ang orihinal na magulong batas ng snow ay isinaaktibo. Gumapang ang puting ambon sa lupa at tumaas sa hangin. Kapansin-pansing bumaba ang temperatura sa mabituing kalangitan. Ang ilan sa mga mahihinang kawal ng hayop ay nagyelo ng labis na maging ang kanilang espiritual na mga kaluluwa ay nagyelo. Pamana ng Ice Ghost. Ipinatawag ni Dustin ang kasanayan sa kanyang puso. Boom! 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 Sa mabituing kalangitan, umihip ang yelo at nyebe, na bumubuo ng mga higanteng buhawi ng nyebe at lumilipat patungo sa hukbo ng mga hayop. Swish! 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 Sa loob ng mga buhawi ng nyebe, isang malaking bilang ng mga espada ng yelo ang kumikislap at humampas sa mga mandirigma. Ang kombinasyon ng orihinal na magulong batas ng snow at ang Ice Ghost Inheritance ay nagkaroon ng nakakatakot na mapanirang epekto. Sa mabituing kalangitan ng Sansinukob, mayroong magulong pinaghalong puting ambon, yelo at nyebe, bilang karagdagan, sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. Ang lilang lumilipad na espada ay patuloy na hinabol ang hukbo ng lahi ng hayop sa lahat ng dako sa mabituing kalangitan. Umulan ng dugo habang nanatiling nakatayo sa isang lugar sina Dustin at Isis. Ngayon, sobra na ito. Ang mga mapupulang labi ni Isis ay nakabuka ng husto para hawakan ang dalawang itlog. Hindi pwede. Mga ad ng Pop Future. Paanong nakakatakot ang lalaking ito? Gulat na sigaw ng mga Diyos ng lahi ng hayop habang sinusubukang tumakas. Huwag magpanik. Lahat. Ipunan ang iyong lakas at labanan siya ng sama-sama. Sigaw ng isang medium-grade na divine god ng lahi ng hayop. Gayunpaman, sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, sina Dustin at Isis ay nag-hover sa tabi niya sa magkabilang gilid. Gusto mong sumama at sirain ako. Wala ka ng pagkakataon. Natatakot ako. Ngumisi si Dustin at sumuntok. Parang bumuhos ang lahat ng gravity sa universe mula sa kanyang kamao. Puff! Gaya ng inaasahan, hindi napigilan ng medium-grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ang star skill ni Dustin. At, tulad ng isang marupok na lobo, sumabog siya. Subukan nating umalis dito, sabi ni Dustin kay Isis. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa pasukan ng Celestial Cold Cosmos. Ang lilang lumilipad na espada, daan-daang libong ice tornado, at hindi mabilang na mga espada ng yelo ay lumikha ng isang ligtas na daanan para sa kanila. Sa kanila, ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Walang lahi ng hayop ang makakalaban sa kapangyarihan ng batas. At lahat ay mawawasak saan man ito tanggeyen. Kahit na ang medium grade at preliminary grade na mga Diyos na Diyos ay nagyelo nang makatagpo nila ang orihinal na magulong batas ng snow. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay napigilan. Ang mas mahina sa mga kaaway ay nagyelo sa kamatayan sa lugar na nagiging walang buhay na mga popsicle. Ang kapangyarihan ng orihinal na magulong batas ng snow ay talagang napakalakas. Hindi nakakagulat ang mga ordinaryong banal na Diyos ay kailangang linangin sa antas ng namamahala na Diyos bago sila makakuha ng mga kwalifikasyon upang matutunan ang batas na ito. Maaari akong magtanim ng mas maaga dahil mayroon akong chaotic heaven body. Salamat, nakahinga ng maluwag si Dustin. Ilang sandali lang ay hindi na siya matatalo. Ang orihinal na magulong batas ng snow na pinagkadalubhasaan ni Dustin ay nasa rudimentary stage lamang. Sa hinaharap, sa pagpapabuti, ang kapangyarihan ay magiging sapat na upang alisin ang sinuman. Tingnan mo, siya na naman. Pinindot ni Dustin ang preno at nabangga siya ni Isis.
Nakikita niya ang 8 figure na may nakakatakot na aura na papalapit sa labas ng celestial cold cosmos. Sa mismong magulong void ng Ice Palace. Bueno, darating ang 8 tunay na banal na Diyos. Hawak na ni Dustin ang reincarnation token sa kanyang kamay at handang i-activate ito anumang oras. Sa wakas, ang 8 tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay sabay na nakarating sa kanila. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Ang 8 tunay na divine god ng lahi ng hayop ay hindi makapaniwala na ang taong ito ay maaaring maging hanggal na bumalik pagkatapos ng nangyari noon. Oh, group fight ba ang hanap mo? Sorry hindi kita makakasama. Tumawa si Dustin at inactivate ang reincarnation token. Pagkatapos ay wala na siyang mahanap. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw sina Dustin at Isis sa isang lugar sa magulong void ng Ice Palace. Dustin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Isis. Ang 8 malalakas na mandirigma mula sa lahi ng hayop ay masyadong malakas para sa Dustin upang labanan ng direkta. At alam nilang pareho ito. Ngayong natuklasan na tayo, sa palagay ko ay dapat na nating ihinto ang pagtatago at hanapin siya ng hayagan. Makakatipid ito ng oras, mungkahi ni Dustin. Matapos magkatay ng napakarami, ang nag-aapoy na dugo ay dumadaloy pa rin sa mga ugat ni Dustin. Na humihimok sa kanya na pumatay pa. Ang 8 tunay na divine god ng lahi ng hayop ay makapangyarihan. Kaya ayaw niyang makipaglaban sa kanila. Ngunit hindi rin siya natakot na harapin ang mga ito. Kahit na hindi niya matalo ang mga ito. Madali siyang tumakas. Tara na. Gamit ang kanyang kamay. Kinuha niya si Isis at sumugod sa isa pang malapit na cosmos. Boom! Konektado ang paa ni Dustin sa malaking portal at nakapasok sila sa cosmos. Pagkatapos ay nagyayabang silang dalawa sa paligid. Sino ka? Ang isang malaking bilang ng mga banal na Diyos ng lahi ng hayop na nagbabantay sa lugar na ito ay dumaong sa harap nila at itinawid ang kanilang malalaki at mabalahibong mga braso sa kanilang mga dibdib. Habang naghihintay sila ng sagot, dumami ang mga miyembro ng lahi ng hayop na sumama sa kanila. Mag-concentrate ka sa paghahanap sa kanya at poprotektahan kita at papatayin ang mga kalaban. Bulong ni Dustin kay Isis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang orihinal na magulong batas ng nyebe ay tumagos sa kanyang katawan na parang puting ambon. Lumutang ito at tinakpan ang kalangitan. Pinalamig ang lahat, ang mga buhawi ng yelo at nyebe, na kasing laki ng mga higanteng dragon, ay tumangay sa kung saan-saan. Ang lilang lumilipad na espada ay umiikot din at naglaslas, na may dalang napakapangit na aura ng espada. Puff! Puff! Bago pa malaman ng nilalang na iyon mula sa lahi ng hayop kung ano ang nangyayari. Napatay na sila ng matalas na aura ng espada. Brat, tumigil ka. Ang mga banal na Diyos na responsable sa pagbabantay sa cosmos na ito ay nagsimulang lumapit kay Dustin. Ngayon ay nagpanik. Boom! Naghagis ng suntok si Dustin. At dahil dito, sumugod ang rolling star gravity na parang pagputok ng lava. Ang mga katawan ng mga banal na Diyos ay naninigas na sa ilalim ng epekto ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Kaya paano nila malalabanan ang puwersa ng kanyang kamao? Sa isang iglap, nadurog ang kanilang mga katawan sa wala. Gumagalaw ng mabilis hanggat kaya niya. Sumugod si Dustin palabas, sinunggaban si Isis at minsang umikot sila sa cosmos na ito. Mga ad ng pop future. Hindi, wala siya sa cosmos na ito. Sabi ni Isis, siya at si Winnie ay may taglay na lihim na tanda. Kung malapit na sila, agad na magre-react ang mga token. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng anumang reaksyon mula sa kanyang token pagkatapos nilang hanapin ang bawat sulok sa cosmos na ito. Okay, punta tayo sa ibang cosmos. Sabi ni Dustin. Pagkatapos ay kinuha niya ang reincarnation token at agad itong na-activate. Akmang aalis na silang dalawa. Walang figure ang lumitaw at inabot sila. Huwag kang tumakbo, brat. Sila ang 8 tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop na humahabol sa kanila. Isang napakatinding kapangyarihan ng batas ang gumulong patungo sa Dustin. Gayunpaman, ang reincarnation token ay sapat na mabilis para maalis sila roon bago ito mahawakan siya.
Nakaramdam ng kumpiyansa si Dustin sa kanyang karunungan sa isang uri ng orihinal na magulong batas at sa kanyang reincarnation token. Kahit na ang 8 tunay na Divine God mula sa lahi ng hayop ay naglabas ng kapangyarihan ng batas ng sabay-sabay, hindi siya mapipigilan na umalis. Damn it! Ito ang reincarnation token ng reincarnation race. At mukhang ito ay isang first class na reincarnation token. Kung hindi ito magkakaroon ng ganoon kalakas na kakayahan sa teleportasyon. Sinabi ng isa sa mga tunay na banal na Diyos sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Sa ngayon, pumasok na sina Dustin at Isis sa ibang cosmos. Nagpalakpakan silang dalawa nang hindi tinatago kung sino sila. Ang kanilang misyon ay hanapin ang kapatid ni Isis. Hindi nagtagal ay tumingin sa kanila ang mga mandirigma ng lahi ng hayop at lumapit sa kanila. Siyempre, pinatay sila ni Dustin ng walang awa. Sa pagkakataong ito, naramdaman na ng 8 tunay na banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ang posisyon ni Dustin mula sa malayo. Sinasadya ng lalaking iyon. Tumanggaw naman ang iba bilang pagsang-ayon. Ipasa ang order ko sa lahat. Gusto kong subukan mo ang lahat para makuha sila. Isa sa 8 tunay na banal na Diyos ang tumawag. Biglang, lahat ng mga tao mula sa lahi ng hayop sa Ice Palace ay nagsimulang kumilos ng naaayon. Nahanap na ng 8 tunay na Divine God ang kinaroroonan ni Dustin. Wala silang mapagtatagwan. Mayroong libo-libong banal na mga Diyos at isang hukbo na binubuo ng bilyon-bilyong mga nilalang mula sa lahi ng hayop na humahabol sa kanila. Dustin, mukhang nakuha namin ang atensyon ng buong hukbo ng lahi ng hayop. Babala ni Isis, kinakagat ang kanyang mga kuko. Don't worry, let them come. Haharapin ko sila. Hindi nila tayo kayang saktan. Mga ad ng pop future. Ang kailangan mo lang gawin ay tumutok sa paghahanap kay Winnie. Pang-aaliw ni Dustin. Let's go. We'll search every cosmos if we have the. Kinaway-kaway ni Dustin ang kamay at ipinulupot muli ang manggas kay Isis. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong. Masyadong mabagal para kay Dustin ang galaw ng katawan ni Isis kaya kinailangan niyang maglakbay sa ganitong paraan upang makasabay. Nakasandal si Isis kay Dustin. Naamoy ni Isis ang pabango ni Dustin at parang nahihilo ang kanyang ulo. Bastards! Huwag mo nang isipin na tumakbo. Dumating ang kanilang premium grade na Divine God mula sa lahi ng hayop at hinarangan ang pagtakas ni Dustin. I freeze. Sa kabilang banda, inilabas ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Dahil dito, lumitaw ang gamulong puting fog at nilunod sila. Pumunta ka sa impyerno. Mas marami ang bumaba sa kanila kaya ginamit niya ang star skill at nagpakawala ng suntok. Nadurog sila sa ilang segundo. Kung ayaw mong mamatay, halika at kalabanan mo ako. Sa isang dagandong, pinaandar ni Dustin ang kanyang omnipotent bodily skill. Lumaki ng lumaki ang kanyang katawan hanggang sa maabot niya ang mga ulap. Pagkatapos, sumugod siya sa mga kalaban na nasa harapan niya. Ang magulong enerhiya ay bumulwak mula sa mga lihim na kaharian sa kanyang katawan at umikot sa paligid. Puff! Puff! Tinapakan niya ang kanyang mga kaaway. Ilang sa isang pagkakataon, squishing ang mga ito sa dugo at lakas ng loob. Si Isis naman ay hindi na kailangang sumali sa laban. Ang pangunahing focus niya ay ang paghahanap kay Winnie gamit ang kanyang token. Si Isis ay isang preliminary grade na banal na Diyos, with the token of her clan. Naramdaman niya ang existence ni Winnie basta malapit lang ang huli. Nagmadali si Dustin mula sa isang dulo ng cosmos papunta sa kabilang dulo ngunit wala silang nakita. Walang bakas si Winnie, sabi ni Isis kay Dustin. Umiling-iling sa pagkabigo. It doesn't matter. Pumunta tayo sa susunod na cosmos para hanapin siya. Mahinahong sabi ni Dustin. Gayunpaman, bago siya makagalaw, isang boses ang nagsabi, Brat, you're doomed. Gulat na tumingin sa paligid. Nakita ni Dustin ang 8 figure na may mabangis na aura na lumabas sa kawalan at pinalibutan siya. Natutunan nila ang kanilang aralin. Sa pagkakataong ito, sumilip sila sa likod niya at hindi ipinahalata ang kanilang presensya hanggang sa siya ay naabala. I freeze. Agad na ginamit ni Dustin ang orihinal na magulong batas ng nyebe.
Ang kapangyarihan ng umiikot na batas ay lumakas at ang 8 tunay na banal na mga Diyos ay nagyelo. Sa isang iglap, na-block ang body movement skills nilang 8. Hindi sila makagalaw para lumaban. Haha, gusto mo akong patayin? Oo nga eh. Habang tumatawa, sinamantala ni Dustin ang pagkakataon na i-activate ang reincarnation token at nag-teleport palayo. Alam niyang mahirap para sa kanya na manalo laban sa 8 tunay na Divine God kapag magkasama silang lahat ng ganoon. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa kanila. Sa kanyang husay sa paggalaw sa katawan at sa reincarnation token, madali niyang mahawakan ang mga ito. Parg! Damn it! Tumakas na naman siya. Humanda ka. Ang 8 tunay na banal na Diyos ay labis na nagalit na hindi sila makakita ng tuwid. Si Dustin ay kumilos ng napakabilis at may napakaraming kasanayan na kahit ang 8 tunay na Divine Gods ng lahi ng hayop ay hindi makasabay sa kanya. Sa buong araw, pinangunahan ni Isis si Dustin sa paligid ng cosmos upang hanapin ang kanyang kapatid na si Winnie. 8 tunay na Divine God ng lahi ng hayop. Libo-libong ordinaryong Divine God. At bilyon-bilyong tao ng lahi ng hayop ang sumunod sa kanila. Walang awa. Pinalis ni Dustin ang lahat ng humahabol sa kanya. Nagkagulo ang buong Ice Palace. Hindi kailanman nagkaroon ng ganoong karaming problema sa isang araw. Ang 8 tunay na banal na mga Diyos ng lahi ng hayop ay naging napakawalang tiyaga anupat patuloy silang nagkakamali ng magkamali. Sinubukan nilang tambangan siya. Ngunit mabilis si Dustin at mayroon siyang reincarnation token. At, matalino sa kanyang bahagi. Si Dustin ay nagpalit ng cosmos ng random. 2/3. Ang tunay na banal na mga Diyos ay laging nasa likod niya at imposibleng mahulaan nila kung saan siya susunod na pupuntahan. Who the hell is this guy? Saan siya galing? Nagpapahinga. Ang 8 tunay na banal na Diyos ay gumugol ng oras sa pag-iisip tungkol sa binata na kanilang hinahanap. Kailangan nilang aminin na si Dustin ang pinakamatalinong at makapangyarihang batang nilalang na nakita nila sa kanilang buhay. Siya ay walang iba kundi isang ordinaryong preliminary grade na Divine God. Gayunpaman kaya niyang makipagtalo sa 8 tunay na Divine God at isang malaking hukbo ng lahi ng hayop nang hindi nahuhuli o nasugatan. Makalipas ang kalahating araw, muling nagsalita si Isis. Dustin, wala pa ring palatandaan si Winnie. Baka sa mukha niya ang disappointment. Sinuri na nilang dalawa ang bawat cosmos na matatagpuan sa Ice Palace. Ngunit wala silang makitang bakas ni Winnie. May nangyari bang masama sa kanya? Naluluhang tanong ni Isis. Baka umalis na siya sa Ice Palace. Haka-haka ni Dustin. Imposible iyon. Ang Ice Palace ay binabantayan ng husto ng mga miyembro ng lahi ng hayop. Mahirap para sa mga alagad ng Ice Palace na makatakas. Sabi ni Isis habang umiiling. Okay, mag-isip ka lang. May mga lugar ba na hindi pa natin nahahanap? Tanong ni Dustin. Tignan ko. Hindi pa tayo nakakapunta sa headquarters ng Ice Palace. Biglang bulas ni Isis. Ang headquarters ng Ice Palace. Sige. Kung ganoon, tara at tingnan natin doon. Nagpropose si Dustin. Sa paggabay ni Isis kay Dustin. Ilang segundo lang ay nakarating na silang dalawa sa headquarters ng Ice Palace. Ang punong tanggapan ng Ice Palace ay hindi matatagpuan sa anumang cosmos. Sa halip, ito ay lumulutang sa kailaliman ng magulong kawalan ng komunidad na ito sa universo. Sa paligid nila ay maraming palasyo, ang lahat ay gawa sa kamangha-manghang yelo. Ang hangin dito ay nagyayelo ng higit kaysa saan man. Pumasok na tayo, sabi ni Dustin. Tumakbo siya papunta sa punong tanggapan kasama si Isis. Nang malapit na silang makarating sa pasukan, isang pares ng mga Divine God mula sa lahi ng hayop ang bumaba sa kanilang harapan. Tumigil ka, sigaw ng isa sa kanila. Mga ad ng Pop Future. Pumunta ka sa impyerno, sigaw ni Dustin habang tumatakbo palapit sa kanila. Inilabas niya ang orihinal na magulong batas ng nyebe at itinuro ito sa mga miyembro ng lahi ng hayop. Nang sila ay naging mga ice sculpture, tinawag niya ang Purple Sword at pinaputukan sila. Hiniwa sila ng espada. Nag-iwan ng mga piraso ng yelo sa paligid. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa headquarters ng Ice Palace,
Natuwa si Isis at sumigaw. Dustin, good news. Nararamdaman ko ang aura ni Winnie. Talaga, ang galing. Sagot ni Dustin. Ngayong alam na nating narito si Winnie. Magiging madali na siyang mahanap at iligtas. Naisip niya ng maluwag. Brat, sa wakas nandito ka na. Habang si Dustin at Isis ay abala sa pag-uusap. 12 ng mga ninuno ng hayop ang lumitaw sa malayo. Pinalibutan nila ang dalawang mananakop mula sa malayo. Tinatakot ni Dustin ang Ice Palace. At ang mga ninunong hayop na ito ay labis na galit na galit. Nakaupo sila at nagbabantay sa headquarters ng Ice Palace. Naghihintay kay Dustin. Ilang sandali pa ngunit sa wakas ay nagpakita na rin si Dustin. Oo, nandito ako. At ikaw ay mapapahamak. Sabi ni Dustin na tumawa ng malakas. Inilabas niya ang orihinal na magulong batas ng yelo at ang kasanayang pag-aari ng lahi ng multo ng yelo. Sa isang iglap, bumaba ng husto ang temperatura at gumapang ang malamig na ambon sa mga dingding ng punong tanggapan ng Ice Palace. Ang mga buhawi na gawa sa makapal na nyebe ay dumaan sa kawalan. Wow! Nakakabaliw ang kapangyarihan ng batas na ito. Kumalat ang mga panginginig sa katawan ng mga ninuno ng halimaw at namutla ang kanilang mga mukha nang mapagtanto nila kung ano ang mangyayari. Ang brat na ito ay isa lamang ordinaryong preliminary grade divine god. Saan niya natutunan ang kapangyarihan ng batas na ito? Nagkatinginan silang lahat. Walang alam. Mga matandang halimaw. Pumunta sa impyerno. Isang suntok ang ibinigay ni Dustin sa dalawang ninunong hayop na malapit sa kanya. Nagningning ang maliwanag na ningning ng bituin sa dalawang matandang nilalang, na nagpabulag sa kanila. Pagkatapos ay lumipad sa kanila ang napakalaking kapangyarihan ng bituin at malalaking bituin. Noong siya ay nasa Blue Ocean Universe Community, si Dustin ay naging sapat na malakas upang patayin ang mga ninuno ng hayop. Ngayon, napakasimple na kaya niya nang hindi tumitingin. Bang! Bang! Namatay ang dalawang ninuno ng hayop. Walang naiwan. Kahit isang espiritual na kaluluwa. What the hell? Nang makita ang eksenang ito, ang iba pang mga ninuno ng hayop ay natakot kaya't isang malamig na pawis ang bumuhos sa kanilang mga noo. Tinapos ni Dustin ang dalawang ninuno ng hayop, na mga premium grade na divine god. Sa isang galaw, hindi man lang sila naglakas loob na lapitan si Dustin. Lalo pa siyang kalabanan. Ang mga ninuno ng hayop ay nabuhay ng mahabang panahon. Habang nabubuhay sila, mas pinapahalagahan nila ang kanilang buhay. Nangangahulugan iyon na ang natitirang mga ninuno ng hayop ay tatayo at hindi isa sa panganib ang kanilang mahalagang buhay. It's safe now. Hindi nila tayo sasalakayin. Isis, lead the way. Pero hanapin natin ang ate mo. Sinabi ni Dustin sa kanya gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nandoon siya, sabi ni Isis sabay turo sa isang mataas na palasyo na gawa sa yelo sa di kalayuan. Nang matapos siyang magsalita, ginamit ni Dustin ang kanyang husay sa paggalaw at tumungo sa gusali kasama niya. Mga ad ng pop future, tumigil ka nga dyan. Nang nasa kalagitnaan na sila, isang malaking bilang ng mga miyembro mula sa lahi ng hayop ang sumugod palabas ng palasyong iyon at tumayo sa harapan nila. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Sigaw ni Dustin. Nang walang gaanong pag-angat ng isang daliri, pinalabas ni Dustin ang lilang espada at nilaslas nito ang kawan. Sa isang iglap, nagkahiwa-hiwalay ang mga miyembro sa lupa. Boom! Itinaas ni Dustin ang kanyang paa at sinipa ang pintuan ng palasyo. Dahilan para magkapira-piraso ang mga ito. Tumakbo siya nang makapasok na sila sa loob. Hindi nag-aksaya ng oras. It turns out that there is an independent small world inside. Ani Dustin habang lumilingon sa paligid. Malaki ang palasyo sa loob. I can feel it. Nandito si Winnie. Bulalas ni Isis na tumatalon-talon. Ito ay isang mahalagang lugar. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Huminto sila at tumangala sa isang gwapong lalaki na lumitaw kasama ang isang kawen ng mga miyembro mula sa lahi ng hayop. Agad naman siyang nakilala ni Dustin. Siya si Prince Barret ng Beast City. Nakita siya ni Dustin sa auction kung saan ibinebenta ang mga Ice Maiden. Camille, ikaw pala.
Napatitig si Isis sa isang matangkad at kaakit-akit na babae sa likod ni Barrett. Bumaba ang tingin sa kanya ng babae. Si Camille ay dating isa sa mga Ice Ladies ng Ice Palace. Nang salakayin ng lahi ng hayop ang Ice Palace, sumuko siya sa kanila at naakit pa si Barrett. Ngayon, siya ang babae ni Barrett. Siya ang dahilan kung bakit ang iba pang 5 Ice Ladies at 10,000 Ice Maiden ay nahulog sa mga kamay ng Beast Race. Isis, you dumb little bitch. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob na bumalik. Dumura si Camille. Nagkatinginan ang dalawang babae. Magkaibang personalidad silang dalawa at hindi pa nila nagustuhan ang isa't isa. Haha, Isis, nililigawan mo si kamatayan. Gusto kong makita kung paano ka makakatakas ngayon. Humagalpak ng tawa si Camille na puno ng mali siya. Si Prince Barrett ay isa sa mga kandidato para sa susunod na pinuno ng Beast City. Dahil siya ay isang mahalagang tao. Maraming miyembro ng lahi ng hayop ang nasa paligid upang panatilihin siyang ligtas. Sa kasalukuyan, nanatili siya sa palasyo kasama si Camille. Si Camille ang bago niyang kasintahan. At mahal na mahal niya ito. Ito ay malamang dahil siya ay isang Ice Lady. Maganda at puno ng kapangyarihan na maaaring isulong ang kanyang sariling paglilinang. Sa mga araw na ito, sina Barrett at Camille ay nagtatalik araw-araw at namuhay ng komportable. Napaka-casual na hindi man lang nila narinig na napakaraming gulo ang ginawa ni Dustin doon. Oh, Isis, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nahuli ko ang isang malaking bilang ng mga disipulo mula sa Ice Palace. Sa tingin ko ay pamilyar ka sa isa sa kanila. Winnie, kapatid mo siya. Tama. Haha, panunuya ni Camille. May malaking ngisi sa kanyang mukha. I was planning to ask Barrett to hold the auction again to sell them. Ngayon ay mas mabuti pa nang dumating ka sa amin. Ibebenta ka rin namin sa auction. Sabi ni Camille sa mapaglarong tono. Kawawang babae ka talaga, Camille. Sa sobrang galit ni Isis ay namula ang mukha niya at kailangan niyang pigilan ang sarili na suntukin si Camille. Camille, si Ice Queen ang nagpalaki sa'yo simula bata ka. Binigay niya ang lahat para mapasaya ka. Hindi ako makapaniwala na ipagkakanulo mo ang ating Ice Palace. Hindi ka ba nakakaramdam ng kahit kay-titing na pahiwatig ng pagkakasala? Isinumpa ni Isis na may purong hinanakit na pumipilipit sa kanyang ekspresyon. Humph! Huwag mo ngang banggitin yung matandang paniki sa harap ko. Sabay kaming pumasok ng kumag na si Amy sa Ice Palace noong bata pa kami. Ang aking talento ay hindi mas mababa sa asong iyon. Gayunpaman, itinuring ng Ice Queen at lahat ng senior leaders ng Ice Palace si Amy bilang isang kayamanan at maingat na sinanay siya ng buong lakas. Ang ginawa lang nila ay minamaliit ako at iniisip na hindi ako kasing galing ni Amy. Si Ice Queen ay palaging kampi sa akin. Sana mamatay na siya agad. Mabagsik na tugon ni Camille. Ikaw, Camille, ang lakas ng loob mo. Galit na galit ang lumabas sa labi ni Isis habang nanginginig sa galit. Isis, walang kwenta kahit anong sabihin mo. Nakarating na ako dito at wala nang babalikan pa. Kahit na ikaw o ang iyong kasintahan ay hindi makakatakas pa rin. Ngumisi si Camille. Rest assured. Magsisimula na ang mga auction. Sa sandaling iyon, kikita kami ng malaking halaga sa pamamagitan ng pagbebenta sa inyong lahat. At ang taong kasama mo ay hindi na mabubuhay para makita ang isa pang araw. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos, lumingon siya kay Barrett at kumapit sa braso nito. Idiniin ang katawan nito sa kanyang dibdib habang umiiyak na parang layaw na bata. Prince Barrett, please take them down now. Ibaba mo sila. Agad namang utos ni Barrett sabay wave ng kamay. Dahil magkarelasyon sila, gagawin niya ang lahat ng gusto niya basta ito ay mapasaya siya. Agad na sumugod ang 6 na medium grade na Divine God mula sa lahi ng hayop upang hulihin sina Dustin at Isis. Sa kontrol ng isip ni Dustin, ang ilalim na orihinal na magulong batas ng nyebe ay inilabas at ang puting fog ay lumundag sa kanilang paligid. Ang isang matalim na pagbaba sa temperatura ng buong mundo ay nagdulot sa kanila ng panginginig. Naramdaman ng lahat ang malakas na bug zone ng malamig na hangin na humihip sa kanilang paligid.
Lahat ng 6 na medium grade na Divine God na umaakyat papunta sa Dustin ay naging 6 na ice sculpture sa isang kisap mata. Nanatili silang nakatayo, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sa susunod na sandali, ang lilang lumilipad na espada ay sumugod at umikot sa kanilang paligid. Dahil dito, nagkapira-piraso ang 6 na ice sculpture. Ang lahat ng ito ay nangyayari lamang sa loob ng isang segundo. What just happened? How is that possible? Nabalot ng takot sina Barrett, Camille, at iba pang miyembro ng lahi ng hayop habang nakanganga sila sa gulat. Sa sumunod na segundo, humakbang si Dustin at humarap kay Barrett at Camille. Diyos ko! Prince Barnett, bilis! Sabihin sa kanila na pigilan siya. Napasigaw si Camille sa sobrang takot. Tumahimik ka, mga ad ng pop future. Napaluwa si Dustin na nakakunot noo sa hindi pagkagusto at pagkatapos ay hinampas siya nito sa kanyang magandang mukha. Bang! Paikot-ikot na napabuga sa hangin si Camille. Matapos umikot sa ere ng maraming beses, nabangga niya ang isang bagay sa di kalayuan. Bawat pulgada ng kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay ganap na nabasag. Maging ang mga kalamnan ay sumenggaw hanggang sa mapuputing buto na lamang ang natira. Kahit gaano pa siya kaganda, naging isang pangit na halimaw. Parg! Hindi! Ang aking mukha! Malupit na bastard! Prince Barrett, ipaghiganti mo ako! Nawala ang hysterical na sigaw ni Camille nang mapagtantong naging kasing bangis at pangit ng halimaw ang mukha nito. How dare you make trouble here? You're dead meat! Pagkabigla at galit ang bomb-alot kay Barrett at hindi niya napigilan ang desperadong hiyawa na lumabas sa kanyang lalamunan. Halika dito! Walang pag-aalinlangan. Iniunat ni Dustin ang kanang kamay at hinawakan si Barrett. Bagamat nagtamasa si Barrett ng mataas na katayuan sa Beast City, ang kanyang cultivation base ay nasa preliminary grade Divine God realm lamang. Tulad ni Dustin, gusto niyang makuha ang divine accomplishment pagkatapos niyang matagumpay na maiwasan ang Thunderstroke Doom ng 81 beses din bago siya makalusot. 100 beses na niya itong iniiwasan. Ngunit halos hindi niya maangkin na may kaparehong tagumpay si Dustin dahil malayong mas malakas si Dustin kaysa sa kanya. Nang iabot ni Dustin ang kanyang kamay para hawakan si Barrett, sabay-sabay din niyang isinaaktibo ang orihinal na magulong batas ng snow at tuluyang na-freeze ang kanyang target. Parg! Hindi masimula ng galit na ilarawan kung ano ang nararamdaman ni Barrett sa sandaling ito. Kahit sa pinakamabangis niyang panaginip, hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Dustin. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang pumuno sa kanya at hindi na niya kayang makipaglaban pa. Hanggang sa nakatingin na siya sa kamatayan sa mata ay hindi niya napagtanto na sapat na ang lakas ni Dustin para talunin siya. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Barrett ng isang hindi kilalang sinaunang salita. Sa ingay ng biglang pagkataranta, walang nakakarinig ng malinaw. Nililigawan mo si kamatayan. Boom! Isang jade tablet na may demonyong liwanag ang lumabas sa kanyang ulo. Ang lahat ng uri ng rune na may kaugnayan sa sibilisasyon ng lahi ng hayop ay nakaukit sa jade table. Sapat na malakas upang makapaglabas ng labis na nakakatakot at malakas na kapangyarihan ng demonyo. Napakalakas niyan. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa totoo lang, maging siya ay nabigla sa nakakatakot na kapangyarihan ng demonyo na inilabas din ng jade tablet. Bilang prinsipe ng lahi ng hayop, si Barrett ay may ilang mga paraan ng pagliligtas buhay at mga trompeta. Go! Kayong lahat, hulihin mo siya! Utos ni Barrett kahit nanginginig siya sa takot matapos ang pag-atake ni Dustin. Ilang matatandang lalaki ng lahi ng hayop ang sumugod patungo sa Dustin kasama ang hindi mabilang na mga demonyong sundalo. Brat, sino ka ba? Bakit mo ginagawa ang mga kakilakilabot na bagay dito? Hindi ka ba natatakot na madamay ang sekta sa likod mo? Bumuhos ang nakamamatay na masamang espiritu sa matatandang ito habang sila ay umuungal at nagmumura. Maging ang espasyo sa kanilang paligid ay nadurog din habang sumusugod sila kay Dustin. Pagkalabas na paglabas ng mga salita sa kanilang mga labi ay agad na kumilos si Dustin para mag-counter-attack. I freeze. Inilabas niya ang orihinal na magulong batas ng nyebe.
Agad itong nagpaikot-ikot sa kanila at nagkalat hanggang sa lumubog ang buong mundo. Binalot ng malamig na hangin ang lahat mula sa lahi ng hayop. Mga ad ng pop future. Boom! Sa isang galaw, nakarating siya sa harap ng kanyang mga kaaway na parang multo. Libo-libong stream ng starlight ang nagpool sa paligid ng huli na may isang suntok. Ang mga naglalakihang bituin ay sunod-sunod na bumagsak mula sa langit at nabasag sa matandang iyon. Parg! Namumukadkad ang mga bukol at pasa sa kanilang buong katawan. At damaloy ang mga bitek sa kanilang balat na parang napinsalang porselana. Sa sumunod na sandali, naging alikabok ang kanilang mga katawan. Whoosh! Kasabay nito, ang lilang lumilipad na espada ay lumipad mula sa bibig ni Dustin. Na umaagos kasama ang mga puting alon na nabuo ng malakas na aura ng espada. Saan man dumaan ang espada, lahat ng nilalang mula sa lahi ng hayop ay magiging pulbos. Nang makita ang brutal na pagpatay na nangyayari sa kanyang paligid. Labis na natakot si Barrett na ang kanyang puso ay lumaktaw ng ilang mga tibok at ang kanyang mga binti ay naging halaya. Just you wait and see. Hindi ka namin bibitawan. Sunduin kita sa susunod. Sa huling desperadong banta, inactivate niya ang Jade Tablet sa itaas ng kanyang ulo at naging isang sinag ng demonyong ilaw upang mag-teleport palayo. Sa isang sulyap lang, napagtanto ni Dustin na ang Jade Tablet ay napakapambihira. Ito ay dapat na isang advanced at mahalagang kayamanan ng lahi ng hayop. Habulin man niya si Barrett. Baka hindi niya ito magawang tapusin. Nang mapagtanto niya iyon, nagpasya siyang huwag na lang habulin si Barrett. Bukod dito, ang layunin ni Dustin ay hanapin at iligtas si Winnie. Parg! Hindi. Prince Barrett, kunin mo rin ako. Samantala, naiwan si Camille na nakahandusay sa gilid ng burol sa di kalayuan habang ang takot na pag-ungol at hiyaw ng sakit ay patuloy na kumawala sa kanyang mga labi. Nang napagtanto niyang iniwan siya ni Barrett sa isang mapanganib na sitwasyon at tumakbo kasama ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti. Napuno ng takot ang bawat pulgada niya at wala siyang nagawa kundi sumigaw at sumigaw. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at lumikha ng lakas ng pagsipsip. Sa isang iglap, sinipsip ng puwersa si Camille ng palapit para mahawakan siya ni Dustin. Tell me, nasaan si Winnie? Hiningi niya. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nasa piitan siya. Ngayong iniwan siya ni Barnett. Hindi nang ahas si Camille na lumaban dahil wala namang umaatres sa kanya. Ipakita mo sa akin ang daan. Tumalsik si Dustin. Sa ilalim ng gabay ni Camille. Natagpuan ni na Dustin at Isis ang isang piitan na itinayo ng lahi ng hayop. Isang malaking grupo ng mga disipulo mula sa Ice Palace ang nakulong sa loob. Lahat ng mga alagad ng Ice Palace ay babae. Kasama nila si Winnie. 12 ng mga banal na Diyos mula sa lahi ng hayop ang nagbantay sa piitan. Ang isang halo ng parehong katamtamang antas ng mga banal na Diyos at paunang antas ng mga banal na Diyos ay matatagpuan sa mga gwardya. Sabay-sabay na sumugod silang lahat kay Dustin nang magpakita ito. Bilang inilabas ni Dustin ang orihinal na tugon na magulong batas ng Snow at ginamit ang Star Skill upang labanan ang kanilang mga pag-atake. Pagkatapos ng ilang suntok, agad niyang binasag ang mga banal na Diyos mula sa lahi ng hayop sa dumi. Winnie. Sumugod si Isis sa piitan at mahigpit na kumapit kay Winnie. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Tumulo ang mga luha ng saya sa pisngi ng magkapatid matapos silang muling magsama. Umalis na tayo. Ang mas makapangyarihang mga tao mula sa lahi ng hayop ay paparating na. Alam ni Dustin na 8 tunay na Divine God ng lahi ng hayop ang pumasok sa punong tanggapan ng Ice Palace at ngayon ay nagmamadali. Tumakbo. Inilabas ni Dustin ang kanyang manggas at dinala si Isis, Winnie, at lahat ng iba pang mga disipulo ng Ice Palace sa piitan kasama niya upang umalis. Nang matiyak niyang nasa kanya na ang lahat, inactivate niya ang reincarnation token at nag-teleport palayo. 8 tunay na Divine God ng lahi ng hayop ang lumitaw sa di kalayuan at naglabas ng galit na sigaw. Don't you dare run away. Brat, tumigil ka. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala si Dustin sa manipis na hangin.
na naging sanhi ng pag-angat ng ulo ng 8 tunay na banal na Diyos at umungol sa langit. Sa nakalipas na kalahati ng isang araw, sinubukan nilang mahusay na mahuli si Dustin. Ngunit wala sa kanilang mga plano ang gumagana. Wala silang choice kundi tumakbo na parang tanga. Sa bawat cosmos, dumating sila upang malaman na pinatay ni Dustin ang mas maraming tao sa lahi ng hayop. Kung ulo ang dugo nila sa nakita pero parang wala silang magawa para pigilan ito. Sila ay umungal at umatungal. Umaasang maibsan ang kanilang galit. Sila ay tunay na banal na mga Diyos. Dapat nilang madaling madaig ang alinmang ordinaryong Diyos na Diyos. Ang isang tulad ni Dustin ay karaniwang isang banta na hindi hihigit sa isang langgam sa kanila. Lalo na kapag magkasama silang lahat. Ngunit masyadong makapangyarihan si Dustin at isa rin siyang manloloko. Sa ngayon, inihatid na ni Dustin ang sarili sa labas ng palasyo. Gayunpaman, sa sandaling siya ay nagpakita. Isang napakaraming bilang ng lahi ng hayop ang sumugod sa kanya. Para silang mga alon na humahampas sa dagat. Halos kalahati ng lahi ng hayop sa Ice Palace ay tinawag na kumilos upang palibutan at patayin si Dustin. Ito ang kanilang huling paraan. Ang gandang eksena. Bulalas ni Dustin habang nakatingin sa malaking hukbo ng lahi ng hayop. Kung gusto kong patayin silang lahat, aabutin ako ng mahigit kalahating araw. Iyon ay kung tatayo sila at hindi lalaban. Bulong ni Dustin sa sarili. Binalak niyang lumaban sa labas ng Ice Palace. Ngunit mayroong higit sa 1 bilyong miyembro ng lahi ng hayop na naruroon. At bukod pa riyan, ang 8 tunay na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay malapit sa kanyang mga takong. Dahil natagpuan na niya si Winnie, nagpasya si Dustin na umalis sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, habang nakapikit siya at inaabot ang reincarnation token, may naramdaman siya. Ano yan? Ang kanyang mga mata ay iginuhit patungo sa isang tiyak na lugar sa punong tanggapan ng Ice Palace. May isang bagay doon na gusto ko. Inunat ni Dustin ang kanyang iniisip na kahulugan ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. Ang orihinal na magulong batas ng nyebe sa aking katawan ay tumutugon ng gayon. Ito ay dapat na isang kayamanan ng katangian ng yelo at nyebe. Naisip ni Dustin, ang isang kayamanan na maaaring maging sanhi ng pag-react ng orihinal na magulong batas ng nyebe ay hindi pangkaraniwan. Okay, punta ako dyan at tingnan mo. Pinisil niya ang reincarnation token at nag-teleport sa isang iglap. Lumapag ang kanyang mga paa sa mas maraming yelo at nyebe. Ito ay isang treasure house. Nakangiting sabi ni Dustin. Mga ad ng pop future. Sa palasyo, ang banal na liwanag ay kumikislap at lahat ng mga kayamanan ay naglalabas ng makikinang na mga sinag ng liwanag. Damn it, darating ang brat na iyon para sa ating mga kayamanan. Dapat natin siyang pigilan. Bago pa siya makatapak sa loob. 10 senior member ng Beast Race ang lumitaw sa ere sa paligid ng palasyo at humarang sa daanan ni Dustin. Sila ang may pananagutan sa pagbabantay sa palasyo. Hindi sila maaaring sumali sa laban sa labas dahil ito ay mas mahalaga. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka sa harapan ko. Sigaw ni Dustin sa 10 lalaki. Anak, napakalayo mo na. Pumunta sa impyerno. Patayin siya. Isang hakbang paatras si Dustin para ihanda ang sarili. Ito ay magiging isang bagong hamon para sa kanya. Ang 10 lalaki ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga natatanging kakayahan, na naglalabas ng mabangis na mga aura na nakamamatay. Ang bawat isa sa kanila ay nagpakita ng kanyang pinakamahusay at pinakamakapangyarihang mga kasanayan at ang demonyong kapangyarihan na pinakawalan ay nagpadilim sa lahat sa kanilang paligid. Well, dahil gusto mong mamatay, obligado ako. Sigaw ni Dustin habang umaalingaw-ngaw ang pamatay na aura sa paligid niya. Minsan pa, inilabas niya ang kapangyarihan ng orihinal na magulong batas ng nyebe. Isang puting ulap ang kumalat mula sa kanyang mga daliri patungo sa 10 lalaki. Boom! 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 Ilang malalakas na buhawi ng yelo at nyebe ang bumangon mula sa lupa at pumihit patungo sa kanila. Maraming ice sword ang umikot sa mga buhawi. Handang pumutol sa sino mang napakalapit. Lahat kayo ay dapat mamatay. Lumapit si Dustin at itinaas ang kanyang mga braso. Mula sa kanila, kumalat ang isang malakas na aura.
Boom! Boom! Ang mga kamao ni Dustin ay umusad sa napakabilis na bilis, na nag-iiwan ng bakas ng enerhiya sa kanilang likuran. Ibinuka niya ang kanyang bibig habang siya ay naglalakad at isang lilang lumilipad na espada ang lumabas mula rito, na tumutusok pasulong. Samantala, lumipad ang mga sinag ng kulay dugong liwanag mula sa ulo ni Dustin at naging maraming kulay dugong dagat, na nakatutok sa 10 matandang lalaki. Ito ay isang lihim na kasanayan ng lahi ng Ice Ghost. Isang malakas na espiritual na kasanayan sa pag-atake ng kaluluwa. Sa harap ng 10 matandang lalaki, ginamit ni Dustin ang lahat ng uri ng kasanayan at trump card ng walang reserbasyon. Kasabay nito, itinulak din ni Dustin sa sukdulan ang bilis ng kanyang galaw ng katawan. Mabilis siyang kumilos kaya hindi man lang siya nakita ng mga ito. Baka sa mukha nila ang pag-aalala. Cough! 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 Wala pang 2 galaw. Patay na ang 10 matandang lalaki. Itinaas ni Dustin ang isang malakas na kamao sa itaas ng kanyang ulo at mga ad ng pop future. Dinala ito sa 10 matandang lalaki, na nabasag sila sa pulbos. Ang malakas na lakas ni Dustin ay isa lamang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang isa pang dahilan ay ang 10 matandang lalaki ay minamaliit ang kanilang kaaway. Kapag nahaharap sa isang malakas na kaaway tulad ni Dustin, walang sino man ang maaaring kumilos ng walang ingat. At si Dustin ay isang karapat-dapat na kalaban. Boom! Matapos patayin ang 10 matandang lalaki, sinira ni Dustin ang pinto ng palasyo at nagmamadaling pumasok. Damn it! Nakapasok ang brat na iyon sa treasure house. Naramdaman ang isang bakas ng Dustin. Ang 8 tunay na banal na mga Diyos ay dinala ang kanilang mga sarili sa palasyo. Kasabay nito, inutusan nila ang lahat ng miyembro ng lahi ng hayop sa malapit na palibutan ang palasyo. Matapos makapasok si Dustin sa palasyo, nakita niya ang lahat ng uri ng kayamanan sa lahat ng dako. Ang mga nasa mesa sa harap niya ay puro yelo at nyebe ang katangian. Mukhang pag-aari talaga ng Ice Palace ang mga kayamanang ito. Sila ay ninakawan ng lahi ng hayop at iniimbak dito. Natuklasan ni Dustin. Isang yelong espada. Bulalas ni Dustin habang ang mga mata niya ay agad na nahatak sa napakalinaw na ice sword. Ito ang naging sanhi ng orihinal na magulong batas ng nyebe sa katawan ni Dustin. Naglakad si Dustin palapit dito. Anong kayamanan? Bulalas ni Dustin nang maramdaman niya ang espada ng yelo. Tumayo. Mahinang utos ni Dustin habang inilabas ang orihinal na magulong batas ng nyebe. Agad namang umangat ang ice sword at dahan-dahang lumutang sa harapan ni Dustin. Sa isang iglap, ang temperatura sa loob ng palasyo ay bumaba ng ilang daang degrees, na sumasakop sa lahat ng bagay sa solidong yelo. This is perfect. Just by touching it, medyo lumakas na ang orihinal kong magulong batas ng snow. Nagulat si Dustin. Hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang mukha. Darating na naman ang 8 nakakainis na lalaki. Dapat akong umalis na may espada. Kapag may oras ako, pag-aaralan ko ito mamaya. Gamit ang kanyang tunay na kahulugan. Naramdaman ni Dustin na dumating na ang 8 tunay na banal na Diyos. Alam niyang mas mabuting huwag na siyang manatili pa doon. Lahat ng kayamanan sa treasure house na ito ay tiyak na ninakaw ng lahi ng hayop. Kukunin ko silang lahat. Mabilis na ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay. At naglabas ng malakas na lakas ng pagsipsip. Biglang lumipad ang lahat ng mga kayamanan sa palasyo patungo kay Dustin na parang magnet at nakaimbak sa kanyang spatial treasure. Sa isang kisap mata, walang laman ang buong palasyo. Pagkatapos ay inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nag-teleport ng kanyang sarili. Hindi pwede. Tumakas na naman siya. Nang makarating doon ang 8 tunay na divine god ng lahi ng hayop. Isang walang laman na palasyo ang kanilang nakita. Nakakas na si Dustin. Sa sobrang galit nila ay halos mapaiyak na sila.